Hindi nag-aksaya ng oras si Dustin at agad na sinimulan ang kanyang interogasyon sa sandaling dalhin niya ang sawa sa isang liblib na lugar. Nasaan ang mga tao ng Divine Moon Sect? Saan ang lokasyon ng kanilang headquarters? Ang sawa ay nagmatigas na tumanggi na makipagtulungan. Gayunpaman, Brat, mas mabuting bitawan mo ako kung hindi pagsisisihan mo ito sa lalong madaling panahon. Bang! Walang ilang sandali. Tinitik ni Dustin ang kanyang mga daliri. Sa kanyang pagkilos, naputol ang buntot ng malaking sawa. Namilipit ito at humagulgol sa sakit. Bumulwak ang dugo sa buong lugar. Gusto mo talagang mamatay. Tigaw nito kay Dustin. Halata sa mga mata nito ang galit at takot. Bang! Tinitik muli ni Dustin ang kanyang mga daliri. At ang natitirang bahagi ng katawan ng sawa ay muling naputol sa dulo. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Napaungol ang sawa. Bang! Ang katawan nito ay tinadtad sa ikatlong pagkakataon. Sa puntong ito, 2/3 na lamang ng haba nito ang natitira. Just to make things clear. Sabi ni Dustin sa nakakatakot na tono. Ito na ang iyong huling pagkakataon. Marahil ay gusto mong sagutin ang mga tanong ko sa pagkakataong ito. Ang susunod kong suntok ay itutuon sa iyong ulo. Alam mo, nanlaki sa takot ang mga mata ng sawa. At lalong naging apurado ang pamimilipit nito. Wag na please. Sasagutin ko mga tanong mo. Sasabihin ko sa'yo lahat ng alam ko. Umulan ng dugo at laman ang paligid. At nakita ni Dustin na kalahati na lang ng ulo ng sawa ang nananatiling nakakabit sa katawan nito. O kung ano ang natira sa katawan nito. Pagkatapos niyang putulin ito ng 3 beses, sandali siyang nakatayo doon. Nakatingin sa dagwang bangkay. Naunawaan na niya ang nangyari. Ngunit ang kaalamang iyon ay hindi nagbigay sa kanya ng kaginhawahan o kasiyahan. Siya ngayon ay nasa isang hindi pagkakasundo. May isang tao na malinaw na nagtanim ng ilang uri ng paghihigpit sa loob ng soul sea nito. Upang masecure ang mga alaala at sensitibong impormasyon na itinatago doon. Naturally, kapag nagpasya ang paksa na ibunyag ang protektadong impormasyon, ang mga kapangyarihang pumipigil sa soul sea nito ay gagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang paglabag. Well, sa kasong ito, pinasabog nito ang ulo ng paksa. Ito ay hindi ko pa naririnig. Ngunit hindi ko inaasahan na ang gayong kasanayan ay maaaring gamitin dito sa Earth. Paano kaakit-akit? Sa katunayan, si Dustin ay may kakayahang gumamit ng gayong pamamaraan sa kanyang sarili. Nagulat na lang siya na may isang tao sa mundong ito na marunong gumamit nito. Lalo na't halos walang espiritual na enerhiya at mga batas sa Earth. Isang mahabang pagtitiis na buntong hininga ang ibinigay niya habang sinusuri ang bangkay sa huling pagkakataon. Doon napunta ang kanyang huling clue patungo sa Divine Moon Sect. Siya ay umaasa sa lead na ito. At ngayon ito ay sumabog sa pira-piraso. Matapos pag-isipan ng mga bagay-bagay, nagpasya siyang bumalik sa punerarya. At agad na bumalik. Wala siyang choice kundi bumaling sa direktor sa pag-asang makakalap siya ng kapaki-pakinabang. Habang abala si Dustin sa kanyang pag-iwas, may ibang natuto sa pagkamatay ng sawa. Sa ilalim ng isa sa pinakamataas na kilalang taluktok ng Brilliant Kingdom ay may malaking palasyo sa ilalim ng lupa. Sa loob nito, sumisigaw ang isang matandang may kulay abo at sabik na nanginginig ang kanyang mga kamao. Anong ibig mong sabihin? Patay na si Python. Nitong nakaraang dekada ay binabantayan niya ang mga bangkay na iyon. At palagi siyang nag-iingat sa mga kilos niya. Pambihirang lakas niya. May kapangyarihan pa siyang mag-transform sa mga tao noong nakaraan. Napakahusay niya. Paano siya biglang namatay ng ganito? Posible bang may ugnay ang insidenteng ito sa eksperimentong iyon 10 taon na ang nakakaraan? Teka, mayroon bang bagong pag-unlad sa inabandonang eksperimentong iyon? Ang huling 2 tanong ay nakadirekta sa kanyang sarili. Ngunit pagkatapos ay lumingon ang matanda sa mensahero na nagdala sa kanya ng nakakabagbag damdaming balita. Magmadali, magpadala ka agad ng isang tao sa Smile City. At alamin ang dahilan ng pagkamatay ni Python. Ito ay apurahan. Siguraduhing ipaalam sa amin para makapagsagawa kami ng aksyon sa lalong madaling panahon.
Sa mga oras na iyon, nakaabang na si Dustin sa direktor sa kanyang opisina. Nakayuko ang direktor sa harap ni Dustin. At nagpupumiglas siya para protektahan ang sarili. Sir, pakiusap ko, patawarin mo ako. Sa totoo lang hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Hindi ko pa narinig sa buong buhay ko ang pangalang Divine Moon Sect. At tiyak na hindi ako kasali dito sa anumang paraan. Si Mr. Tao iyon. Lahat ay inutusan niya. Pagkatapos ay nagmamadali ang direktor upang ipaliwanag ang kaunting alam niya. 10 years ago, nakatanggap ang funeral home namin ng bangkay mula sa isang car crash incident. Noon din nagpakita si Mr. Tao. Binigyan niya ako ng malaking halaga kapalit ng pag-imbak ng bangkay sa underground freezer. Ginawa niya ako. Pangako na hindi ay cremate ang mga labi anuman ang nangyari. Ang pamilya ng biktima ay dumating dito ng maraming beses pagkatapos noon. Para igiit na gumawa ng mga hakbang upang ipagpatuloy ang cremation. Ngunit palagi akong nakakagawa ng mga dahilan at tinatanggihan sila. Ngayon, pagkatapos, inalis ko ang katawan sa premises. Siyempre kinontak ko agad si Mr. Tao. Halos agad siyang napalingon sa pinto. At hiniling sa akin na ituro ka. Yun lang ang alam ko. Sir, I swear. Halatang takot na takot ang direktor. Kakatakbo pa lang niya pabalik sa kanyang opisina. Halos hindi na siya nakaka-recover sa kanyang huling nakakatakot na sagupaan. Nang pumasok si Dustin, nang makita ng direktor ang binata, agad siyang nagpatira pa at humingi ng awa. Sumisigaw ng mabilis na sagot sa mga tanong ni Dustin. Ang kanyang pagpapakita lamang ay medyo nakakumbinsi. Ngunit iniunat ni Dustin ang kanyang espiritual na kahulugan upang matiyak na hindi nagsisinungaling ang direktor. Sige, tama na. Napabuntong hininga si Dustin nang makumpirma niya ang totoo. Basta tandaan mo, kapag gagawa ka ulit ng ganyan, lalo na para sa pera ng lahat ng bagay, babalik ako at papatayin kita. With that, nawala siya sa opisina sa isang iglap. Ang direktor ay nanatiling nakaluhod. Umihikbi sa kanyang mga pahayag at pakiusap. Salamat. Salamat sa iyong awa. Hindi. Pangako. Magbabalik ako ng bagong dahon at ubusin ang aking mga kasalanan. Isang buong 10 minuto ang lumipas bago siya nagkaroon ng kalooban at lakas na bumangon. Samantala, walang patutunguhan na gumagala si Dustin sa mga lansangan. Tinusubukan ng kanyang isip na lutisin ang nakakainis na palaisipan sa kanyang harapan. Ang Divine Moon Sect ay tila gumagana sa ilalim ng radar. Wala akong natutunan. At naubusan pa ako ng lead. Kalimutan ito. Uhukayin ko ang sektang iyon kahit anong mangyari. Huminto siya at tumingin sa paligid. Tinagmasdan ang paligid. Malaking pagbabago ang naganap sa lungsod na ito. At halos hindi ko na ito makilala. 10 taon na ang nakalilipas. Dumating siya sa lungsod na ito upang magtrabaho pagkatapos ng pagtatapos ng kolehiyo. Hindi siya nag-iisa noon. Ang kanyang kasintahan ay nakatag sa kanya. At sila ay magkasama sa loob ng 3 taon. Siya ay masipag. At nagsimula ang kanyang karera. Ngunit nang siya ay para sa isang posisyon sa pangangasiwa. Isang karibal sa trabaho ang bumalangkas sa kanya. Dahil dito, hindi lang siya nakakuha ng promosyon. Napilitan siyang tuluyang umalis sa kumpanya. Nagpasya din ang kanyang kasintahan na ito na ang perpektong oras para iwan siya. Hindi siya handang dumaan sa napakahirap na yugto. At hindi nagtagal ay naging mistress siya ng isang mayaman. May asawang lalaki. Ang huli niyang narinig. Nag-abroad siya kasama ang kanyang benefactor. Dahil hindi makayanan ang mga sumunod na kasawian mula sa kanyang personal at propesyonal na buhay. Naging alak si Dustin. Isang gabi nang siya ay lasing na. Siya ay sumuray-suray sa highway at nabangga ng isang kotse. Namatay siya sa lugar. Ngayon, habang naglalakad si Dustin sa kapitbahayan ng lungsod na ito, lahat ng uri ng emosyon ay namumuo sa loob niya. Nawala siya sa kanyang madilim na pag-iisip nang mapansin niya ang isang malaking nakadisplay na patalastas mula sa isang sulok ng kalye. Ito ay tungkol sa isang auction ng Buddhist treasures, ng mga mahahalagang bagay mula sa sinaunang panahon. Mayroon itong listahan.
At kabilang sa mga ito ang pinakakapansin-pansin ay isang piraso ng mga labi ni Buddha. Ito ay mula kay Buddha Holly. Sabi ng advertisement, isa sa pinakamahalagang founding member ng Buddhism. Walang alinlangan na ito ang highlight ng auction. Ang pinakamahalagang item para sa bid. Nabigla si Dustin. There's no way na meron talaga silang ganyang item. Tiyak na peke sila. Ngunit pagkatapos ay nakita niya na ang organizer ng kaganapang ito ay Cascade Auction House. Isa ito sa mga pinakakilalang auction house sa mundo. At sa gayon ay hindi ito maaaring handang sirain ang sarili nitong reputasyon sa pamamagitan ng pagharap sa mga con item. Tinimulan niyang paglaruan ang posibilidad na hindi nagsisinungaling ang patalastas. Sige, tara na at tingnan natin. Tinabi na ang mga labi ng isang tunay na Buddha ay maaaring hindi maisip na mahalaga at mahalaga. Kung ako ay sapat na mapalad na makuha ang aking mga kamay sa isa sa mga labi ni Buddha Holly. Kailangan kong pag-isipan kung para saan ito gagamitin. Oh, ang mga posibilidad ay walang katapusan. Nalinang niya ang mga kasanayan sa omnipotent ng Budista sa nakaraan. At sina Ivy at Sue ay parehong may crystal Buddha body. Kaya palagi niyang binibigyang pansin ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa Budismo. Masaya siyang tumungo sa auction. Samantala, mahigit 100 tao ang nagtipon sa paligid ng bangkay ng isang malaking sawa sa labas ng lungsod. Kasama nila ang isang matandang nakasuot ng itim. Tingnan mo ang gulo na ito. Malamang na may nagpilit sa kamay nito at nagtanong dito. Na nag-trigger ng paghihigpit sa soulsi nito at pinatay ito sa huli. Napuno ng masalimuot na emosyon ang mukha ng matanda. Tapalagay ko ay walang sino man o anumang organisasyon sa mundo ang magkakaroon ng lakas ng loob na patayin ang mga miyembro ng ating sekta. Hindi iyon katanggap-tanggap. Tinong maglalakas loob na gawin ito? Kahit sino pa ang gumawa nito. Kailangan nating mahanap ang salarin. Sabi ng matandang nakaitim sa napakalamig at masungit na tono. Pinatay ng bastos na iyon ang ating mga tao. Sigurado akong nakuha niya ang kanyang pambihirang kapangyarihan mula sa lihim na eksperimento na ginawa ng ating sekta 10 taon na ang nakararaan. Kailangan nating gamitin ang lahat ng naiisip na paraan upang mahanap siya. Utos ng matanda sa mga taong nakapaligid sa kanya. Opo, Ginoo. Sabay-sabay na tugon ng lahat ng nasa tabi niya. Elder. Narinig ko na ang Cascade Auction House ay magsasagawa ng isang espesyal na auction para sa mga bihirang Buddhist treasure sa Smile City. Do you think we should go there and have a look? Lumapit ang isang medyo may edad na lalaki at may paggalang na tinanong ang matandang nakaitim. Oo nga pala, kung talagang umiiral ang sarira ni Buddha Holly sa mundong ito. Nais kong tingnan ito. Napakahalaga. Tumango ang matandang nakaitim bilang pagsang-ayon. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at iminuwestra ang kanyang mga nasasakupan. Dahil dito, nagmamadaling umalis ang lahat. Ang kabisera ng lalawigan ng Hume ay isang abalang rehiyon. Tulad ng ibang probinsya, mga kabisera sa bansa, sa gitna ng lalawigan, mayroong isang napakalaking tahimik na suburban na distrito na puno ng mararangyang villa. Isa sa mga pinakamagagandang villa doon ay pag-aari ng pamilya Shu. Sa sandaling iyon, ang engranding courtyard nito ay puno ng mga tao. Isang karangalan na makita ka. Pinuno at ang 2 kilalang elder mula sa Heavenly Mountain Sect. Ang lahat ng miyembro ng Shu clan sa lungsod ng probinsya ay nagtipon sa patio noong araw na iyon. Sa pangunguna ng isang matanda, lumuhad sila sa harap ng 3 iginagalang. Sa gitna ng patio, isang matanda na may pilak na buhok ang nakaupo sa isang malaking puting upuan. Isang matandang lalaki na may kulay abong damit ang nakaupo sa magkabilang gilid niya. Parehong masigla ang 2 lalaki at may matipunong katawan. Nakaupo silang 3 sa gitna habang ang mga lokal na miyembro ng Shu clan ay yumuko sa harap nila. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong angkan sa mundo, mas binigyang pansin ng mga martial arts clans ang ranggo ng katayuan sa loob ng pamilya. Kaya, natural sa mga mababang miyembro na magpakita ng mga ceremonial na protocol sa harap ng kanilang mga nakatatanda at iba pang mga kilalang tao. May nahanap ka ba tungkol sa bastard? Paano ginawa ang background check mo? Tanong ng matanda na kulay pilak ang buhok. Siya si Skyler.
Ang pinuno ng Shu clan sa Timog Kanluran. Oo, mayroon kami. Inimbestigahan namin siya, at nalaman ang lahat tungkol sa kanya. Ang kanyang pangalan ay Dustin Lin at nakatira siya sa Peace County. Nakatira siya kasama ang kanyang mga magulang at ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki. Sa mga tuntunin ng socio-economic status, tila ay itinuturing na mahirap. May nakita din kaming kakaiba sa binatang iyon. 10 taon na ang nakalipas. Iniulat na namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan. Gayunpaman, bumalik siya ilang araw na ang nakalipas. Buhay na buhay at sumipa. At hindi mukhang patay na tao. Isang lokal na miyembro ng Shu clan sa kabisera ng probinsya ang sumagot. Talaga? Paano mangyayari yun? Iyan ay hindi kapani-paniwala. Isa lang ang paliwanag nito. Posible na ang taong ito na nagngangalang Dustin ay pumunta sa isang lugar upang matuto ng martial arts sa nakalipas na 10 taon. Pagkatapos niyang magkaroon ng sapat na kaalaman, bumalik siya rito. Pag-iisip ni Skyler. Binata pa lang siya, pero nakarating na siya sa expert realm. Kaya pala ang yabang niya. Naglakas loob siyang gumawa ng gulo sa ating Heavenly Mountain Sect. At ayaw niya tayong pretuhin ng may paggalang. Iyon ay hindi mapapatawad. Dapat natin siyang turuan ng magandang aral. Pagkatapos ay malalaman niya kung sino ang hindi niya kayang istorbohin. Malamig na ngumuso ang isang elder mula sa Heavenly Mountain Sect. Ngayong nalaman na natin kung sino ang lalaking iyon. Maaari na tayong mag-isip ng mga paraan para harapin kanya. Iminumungkahi kung pumunta tayo sa Peace County. Tambangan natin siya at patayin agad. May kumpiyansang sabi ng isa pang elder mula sa Heavenly Mountain. Okay, then we must do it without delay. Pumunta tayo sa Peace County at hanapin agad ang Dustin na iyon. Oras na para pagbayaran niya ang kanyang kayabangan. Hindi lang natin makukuha ang brat na iyon, kundi pati na rin ang lahat ng miyembro ng pamilya niya. Lahat ay dapat magbayad para sa kanyang mga aksyon. Sana ay magpadala ito ng mensahe sa lahat. Kami, ang Shu clan, ay isang puwersang hindi dapat mabilang. Matigas na sabi ni Skyler. Pagkatapos, umalis sila sa villa at nagtungo sa Peace County. Noong panahong iyon, isang mahusay na auction ang ginaganap sa Smile City. Inorganisa ito ng Casid Auction House, ang pinakasikat na kumpanya ng auction sa lungsod. Ang auction ay magsisimula sa isa sa mga pinakaabalang business complex sa downtown area. Sa loob ng maraming buwan, ang auction ay isinapubliko sa lahat ng dako upang makaakit ng mayayamang negosyante at kilalang martial arts clans. Sa araw na iyon, ang auction ay para lamang sa mga kayamanan ng Buddhist. Dumating si Dustin sa plaza ng business complex. Habang naglalakad siya sa entrance, nakita niya ang maraming magarang sasakyan sa bukas na paradahan. Nakita niya ang maraming tatak ng mga mararangyang sasakyan kabilang ang Ferrari, Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz, at marami pang ibang sikat na sasakyan. Wow! Mukhang mayaman talaga ang mga dadalo sa auction na ito. Sa tingin ko maraming mahahalagang bagay ang isusubasta ngayon. Naisip ni Dustin. Nagbayad siya ng deposito ilang minuto ang nakalipas at binigyan siya ng number card para sa auction. Pagkatapos, pumasok siya sa magarang bulwagan. Ang foyer ay idinisenyo ng over-the-top, na konektado ng 2 kalahating landing staircases patungo sa auction room. Ang mga tao sa bulwagan ay nakasuot ng pinakamamahaling damit. Marami silang sapin ng damit at alahas. Halos lahat sila ay upper class. Bukod dito, nakita rin niya ang ilang tao na nakasuot ng martial arts practice robe. Maaaring kakaiba ang hitsura nila kumpara sa mga taong nakasuot ng panggabing kasuotan. Ngunit ang mga lalaking iyon ay nagtaas ng ulo at lumakad ng may pagmamalaki. Ang kanilang pangkalahatang kilos ay kahanga-hanga sa kanyang espiritual na kahulugan. Nakita ni Dustin na ang lahat ng mga taong kakaiba ang pananamit ay mga martial arts cultivator. Tila ang auction para sa mga kayamanan ng Buddhist ay hindi lamang nakakaakit ng mga mayayaman, kundi pati na rin ng maraming martial arts cultivators. Isang matandang lalaking nakaitim ang pumasok sa auction hall, at sinundan ng mahigit 100 tao.
Saglit silang sinulyapan ni Dustin at agad na nalaman na silang lahat ay mga martial arts cultivator. Ngunit hindi niya sila pinansin. Noon, oras na para pumasok ang mga tao sa auction room. Malaki ang venue at napakaganda ng dekorasyon. Mayroong daan-daang buffet table sa paligid ng silid. Naghahain ang mga mesa ng mga high-end na cocktail. Masasarap na dessert, at iba't ibang uri ng bihira at kakaibang pagkain. Lahat ng tao sa bulwagan ay maaaring kunin hanggat gusto nila. Dumating doon si Dustin para sa sarira ng Buddha. At walang interes sa anumang bagay. Habang naghihintay na magsimula ang auction. Sumugod si Dustin sa buffet area para tulungan ang sarili sa pagkain. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang baso ng red wine. At komportabling umupo sa isang malaking velvet couch. Hindi niya pinansin ang mga tao sa paligid niya. All of sudden, may narinig siyang boses. Sandali lang. Dustin, ikaw pala. Isang boses ng babae ang narinig na puno ng pagtataka. Tumigil si Dustin sa pag-inom ng alak at dahan-dahang itinaas ang ulo para tingnan ang pinanggalingan ng boses. Nakatuon ang mga mata niya sa ilang taong nakatayo sa tabi niya. Una niyang nakita ang isang matabang lalaki sa edad na 50. Manipis ang kanyang buhok at maayos na nakasuklay sa kanyang anit. Mabaho at oval ang mukha niya na mukhang mamantika. Ang mga damit na suot niya ay mukhang maluho at hindi kapani-paniwala. Nakasuot din siya ng designer watch sa kanyang palso. Isang batang babae na tila nasa late 20s. Kumapit sa kanya tulad ng isang masunurin na ibon. Magarbong din ang kanyang pananamit. At may pinong makeup sa kanyang magandang mukha. Hawak niya ang isang naka-istilong designer na handbag sa kanyang kamay tulad ng lahat ng iba pang mga kababaihan na naruroon doon. Nakapaligid sa kanila ang ilang kabataang lalaki at babae na maayos din ang pananamit. Sa sandaling iyon, lahat ng mga tao ay nakatingin kay Dustin na may nalilitong tingin. Oh, ikaw pala Alice. Hindi nakita simula noon. Isang komplikadong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Dustin. Napatingin siya sa mapang-akit na babae na nakakapit sa braso ng matandang matabang lalaki. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakakahiyang katahimikan, tumanggo siya at magalang na hinarap siya. Napakaliit na mundo. Hindi ko pinangarap na makita siya muli. Hinding-hindi niya makakalimutan ang dalagang una niyang minahal. Siya ang kanyang kasintahan sa kolehiyo. At 3 taon na silang nagde-date noon. Pagkatapos ng kanilang graduation, dinala siya ni Dustin sa South. Dumating sila sa Smile City na may malalaking ambisyon. At nagplanong itayo ang kanilang buhay doon. Nagplano siyang bumili ng apartment sa Smile City at pakasalan siya pagkatapos. Naisip nila ang pagkakaroon ng mga sanggol at pagbuo ng isang pamilya. Siyempre, ang lahat ng ito ay naging pantasya lamang at nawala na parang mga bula. Itinapon siya ni Alice dahil sira si Dustin at nakilala niya ang mayamang matabang lalaki at na-in-love sa kanya. O sa kanyang pera. Oh, my God. Ikaw talaga, Dustin. 10 taon na tayong hindi nagkita. Hindi ko akalain na makikita kita ulit dito. Napasigaw si Alice sa sobrang tono matapos masiguradong ex-boyfriend nga niya ang nasa harapan niya. Yeah. It has been a while since we saw each other last time. I didn't expect to see you here today. Mahinahong tugon ni Dustin. Kahit na break na sila. Paminsan-minsan ay naiisip ni Dustin ang kanyang dating kasintahan na 3 taon na niyang kinagigiliwan sa kolehiyo. Kung tutuusin, nakasama niya ito sa mga taong iyon. Masaya rin silang magkasama at halos bawat sandali ay nasa bisig ng isa't isa. Nasiyahan sila sa kanilang kabataan sa paggalugad sa isa't isa at pagpapahayag ng kanilang pagmamahal sa isa't isa sa nagninangas na pagnanasa. Napakahirap talagang burahin ang mga hindi malilimutang alaala. Pero ngayon, nakatingin si Dustin kay Alice. Mahigpit na nakahawak sa braso ng mataba at matandang lalaki. Nang makita ito, natawa si Dustin sa loob. Ano ang iniisip niya? Wala nang dapat balikan kay Alice. Sa wakas ay nalampasan na niya si Alice at nakamove on. Hindi na si Alice ang babaeng kilala at mahal niya. Ang babaeng nasa harapan niya ay habol ng pera. At gagawin niya ang lahat para mamuhay ng komportable at mayaman kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang puri at dignidad.
Palibhas ay walang magawa sa pag-ibig kay Alice sa loob ng 3 taon. Kilalang kilala niya ito. Sa loob at labas. Alam niya kung ano ang gusto at hindi niya gusto. Ang kanyang mga layunin at pangarap. Ang kanyang mga libangan at maging ang kanyang mga kawang gawa. Dati ay naiinis sa kanya ang mga matatangkad at matatandang lalaki na tulad ng nakikita niya ngayon. Ngunit ngayon, kumapit siya sa matanda at kumilos na parang isang hindi nakakapinsala at masunuring alagang pusa. 10 taon na ang nakalilipas. Si Dustin ay lihim na nag-imbestiga sa matandang lalaki at nalaman na ito ay isang may asawa na may mga anak. Si Alice ay walang iba kundi isang dagdag sa gilid isang may bahay. Ngunit ang matandang lalaki ay maruming mayaman. Ayon sa investigasyon ni Dustin, ang matanda ay nagpatakbo ng isang 5-star hotel sa Smile City at sangkot din sa industriya ng bakal at construction. Ang kanyang netong halaga ay hindi bababa sa ilang daang milyong dolyar. Ang mga lalaking tulad niya ay itinuturing na sobrang mayaman para kina Dustin at Alice 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit ngayon ay walang halaga ang pera para kay Dustin. Kung talagang gusto niyang yumaman, napakadali para sa kanya. Sa lahat ng mga kakayahan na mayroon siya sa kanyang pagtatapon, maaari siyang agad na maging pinakamayamang tao sa planeta. Isa siyang magaling na pill refiner noong nasa Prime Martial World siya noon. Nang maglaon, napunta siya sa Immortal End World at marami siyang natutunan tungkol sa pagpino ng tableta. Sa sandaling gumawa siya ng ilang mga table tasks na maaaring makatulong sa mga tao na mabuhay ng mas matagal at ibenta ang mga ito sa merkado. Maaari siyang kumita ng maraming pera. Dustin, I heard that you were in a car accident. I can't believe you survived that. I'm glad to see you safe and sound now. By the way, I heard na mayayaman lang ang may access sa auction na ito. Sort of by invitation only. Paano ka nakapasok dito? Ah, I see. Dustin, waiter ka na ngayon sa auction house na ito. Tama ba ako? Well, Dustin, mukhang malaki ang pinagbago mo. You would never do mga ganyan, hindi. Ako makapaniwala na malaki na ang pinagbago mo. Kumuha ka pa ng merienda sa oras ng trabaho. Bulalas ni Alice. Nang magsalita siya ay tinignan niya si Dustin ng taas-baba. Kapag husga sa kanyang suit, akala niya ay isa lamang itong mahirap na lalaki na hindi kabilang sa mga mararangyang bulwagan ng auction house. Dahil dito, naramdaman niyang nakahihigit siya sa kanya at hindi itinago sa mukha niya ang paghamak. Nang magkita ang mga matandang kaibigan, lalo na ang mga matagal nang hindi nagkita, maraming tao ang may tendensya na ikumpara ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Kadalasan ng mapagkompetensya, maaaring hindi nila ito direktang sabihin ngunit iyon ang nasa isip nila. 10 taon na ang nakalilipas. Pinalayas niya si Dustin at piniling makipagrelasyon sa mayamang matanda. Sa pag-iisip na makipaghiwalay kay Dustin, nakaramdam siya ng kaunting lungkot. Nakaibuturan ng kanyang puso. Ngunit ngayon ay muli niyang nakilala ang kanyang dating nobyo at nalaman niyang wala itong nagawa para mapabuti ang kanyang buhay. Mahirap pa rin gaya ng dati. Naisip niya na nakagawa siya ng isang matalinong desisyon. Ito ang nagliwanag agad sa kanyang kalooban. Mukhang maganda ang pinili ko noon. Kung hindi ako nakipaghiwalay sa kanya. Kung hindi ko piniling sundin ang mga pangarap ko. Kasama ko pa rin siya sa kahirapan. Hindi iyon ang buhay na gusto ko. Isang ngiti ng kasiyahan ang lumitaw sa kanyang mukha habang iniisip ito. Hindi niya inalis ang tingin kay Dustin. At ang kanyang paghamak ay lumaki. Gumagapang sa kanyang mga mata. Alice, what the hell is going on between you and this brat? Naiinip na ang matapang na matanda. Wala lang. Darling, sa iisang college kami nag-aral. Huwag kang magagalit. Paliwanag ni Alice sa nakakaakit na boses. Habang hawak niya ang kamay ng matanda. Hindi nakaimik si Dustin sa nakita. Damn it, hindi ako makapaniwala na may crush ako sa ganyang babae. Para akong tanga at hindi nakita ang tunay niyang kulay. Naiinis niyang naisip. Well, don't think that I don't know what is going on between you and this guy. Ang pangalan ng ex-boyfriend mo ay Dustin. Diba? Dapat siya yun. Brat, wala akong pakialam kung nakipag-date ka. Alice kanina.
Binabalaan kita. Layuan mo siya. Babae ko na siya. Isa ka lang mahirap na nagtatrabaho sa auction house na ito. You don't deserve her. She is out of your league. If I found out na abalahin mo na naman siya, tisiguraduhin kung wala kang trabaho sa araw ding iyon. Well, now get lost and don't let us see you again. Sabi ng matipunong lalaki sa agitated na tono habang nakatingin kay Dustin na may halong panghahamak sa mga mata. Habang nagsasalita ay tinuro niya si Dustin gamit ang mataba nitong daliri. Ginoo, Yang, masyado kang maraming iniisip. Ang isang kawawang sowang palad na tulad ng lalaking ito dito ay hindi kwalipikado at walang paraan para kunin ang isang babae mula sa iyo. Oo, tama siya, Mr. Yang. Ikaw ang may-ari ng ilang kumpanya. Isa kang bilyonaryo. At ang bagger na ito ay isang empleyado lamang sa auction house na ito. Magtrabaho man siya bawat minuto ng buhay niya. Hindi niya kikitain ang kaya mong gawin sa isang araw. Walang duda dyan. Mr. Yang, walang pera ang taong ito. Anong banta ang maaari niyang idulot sa iyo? Hindi naman kailangang magselos sa kanya. Hindi siya karapat-dapat sa iyong atensyon. Ang galit ay mas makakasama sa iyong katawan. Kaya hayaan mo na ang isang ito at huwag kang magalit. Ang mga lalaki sa paligid ay nagsimulang makipag-usap ng matamis sa lalaki ni Alice para gumaan ang pakiramdam niya. Habang nakatingin ng masama kay Dustin. Come on, honey. I have been with you so many years. You know how much I love you. You are much better than him. Kailangan mo pa ba ng mga tao para sabihin sa'yo yan? I mean, look. Bagger lang siya. I promise you. I have no feelings for him and I will never turn my back on you. Do you really think that my standards are that low? He is even not worthy to hold your shoes for you. Tinabi ni Alice sa kanyang mataba. Matandang ka-date, upang pawiin ang kanyang galit. Sige Dustin, layuan mo ako. Ayokong makaramdam ng hindi komportable ang lalaki ko. Hinding-hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Nakabili na siya ng magandang bahay para sa akin sa ibang bansa. Nakatira ako sa ibang bansa. And this time, bumalik ako para lang magpahinga. Ako ay namumuhay sa isang komportableng buhay na hindi mo maiisip. Hinding-hindi ka magkakaroon ng ganoong buhay. Sabi ni Alice, habang sinenyasan si Dustin na umalis. Sa parehong paraan na sinubukan ng isa na itaboy ang isang asong gala. Nang marinig ito, natahimik ang matipunong lalaki. Tumingin siya kay Dustin ng may satisfied and triumphant smile. Pagtingin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Bahagyang umiling si Dustin. Si Alice lang ang kinausap niya dahil may nakaraan silang magkasama. Pero ngayon naisip niya na ang pakikipag-usap sa kanya ay isang pagkakamali at pag-aaksaya ng kanyang oras. Para tiisin ang mga insultong ibinato sa kanya. Fine. Umalis ka na. Just leave me alone. Sabi ni Dustin na walang pakialam. Pagkatapos ay umiwas siya ng tingin kay Alice at nagpatuloy sa pagkain ng kanyang alak at merienda. Dustin, napakalayo mo na. Naiirite si Alice sa walang pakialam na ugali ni Dustin. You poor bastard. Who do you think you are? How dare you behave so rudely in front of me? Hindi mo ba alam na may mga taong hindi mo kayang makipagkulitin? For your information, kilala ko ang manager ng mabuti ang auction house na ito. Isa akong top VIP member ng auction house na ito. Pupunuin ko ang manager mo sa bastos mong ugali at bukas. Consider yourself unemployed. Tigaw ng matapang na matanda habang nakaturo kay Dustin. Manager, halika na dito. We don't have to come to this. But you leave us with no choice. 10 years have passed. But you are still that immature and stubborn fool. Bagamat hindi gaanong kataas ang sweldo ng Casid Auction House, you don't have much work here. It's perfect for lazy ass like you. At ngayon mawawalan ka ng trabaho. Dustin, humingi ka ng tawad ngayon din. Kung lumuhad ka sa kanya at magmakaawa sa kanya, baka pabayaan niya ito para mapanatili mo ang trabaho mo. Sabi ni Alice na nagkukunwaring naaawa kay Dustin. Anong nangyayari dito, Mr. Yang?
Narinig ng manager ng Casid Auction House ang pagtawag sa kanya ng matipunong lalaki at mabilis na humakbang patungo sa kanila. Ito ay totoo. Kilalang kilala ng manager ang matanda at kapag husga sa kanyang pag-uugali. Iginagalang din siya ng husto. Nandyan ka pala. Napansin ko lang na kumakain pala itong binata ng mga pagkain na nakalaan para sa mga bisita. Hindi ako naniniwala na pwede iyon sa auction house kapag oras ng trabaho. At para bang hindi iyon sapat. Napakasungit niyang kumilos. Kasama ko. Nasa auction house mo kami para sa negosyo. At hindi katanggap-tanggap ang isang empleyadong ganito ang ugali. I think you should fire this wretch right now. I never want to see him again. Tinuro ng matabang matanda si Dustin at nagreklamo. Isang pagsimangot. I will only say this once. Alisin mo ang kamay mo sa akin at huwag mo na akong ituro ulit. Malamig na tugon ni Dustin. Nanlilisik ang mga mata sa sama ng loob. Wala siya sa mood makipagtalo sa mga ito. Katunayan. Kung isa sa alang-alang ang kasalukuyang antas ng lakas ni Dustin. Kung ang taong grasa ay nag-udyok sa kanya sa isang away. Kung gayon maaari pa niyang patayin ang huli sa isang sampal lamang sa mukha. Hindi bababasa. Maaari niyang gawin siyang permanenteng baldado. Pero hindi niya ginawa iyon. Takaibuturan ng kanyang isipan. Inaalala pa rin niya ang kanyang nakaraan mula sa kanyang kolehiyo. Ang babaeng nagngangalang Alice ay nanatili sa kanya sa loob ng 3 taon sa panahong iyon. Katunayan. Si Dustin ay isang tao na lubos na nagpahalaga sa lahat ng tao sa paligid niya. Kaya naman, tiniis niya ang anumang nangyayari sa abot ng kanyang makakaya. Alang-alang kay Alice. Gayunpaman, ang matabang matandang lalaki ay tila walang mood na sumuko hanggang sa makuha niya ang kanyang nais. Takapanay ang turo niya kay Dustin. Ito ay isang seryosong condescending at nakakainis na pag-uugali. Anak ka, isa ka lang dukha. You know what? I'll keep pointing at you like this. Let's see what you can do. Patay ka sa akin. Galit na galit ngayon ang taong grasa. Tinugod niya si Dustin at tinusok ang ilong ng huli gamit ang kanyang daliri. Nanunuya habang ginagawa iyon. Puff! Sa loob ng isang kidlat. Gumalaw ang kamay ni Dustin at pinitik ang daliri ng matabang matanda. Sa isang kisap mata, nabali ang kanyang daliri. May makikitang maliit na bahagi ng balat na nakasabit doon gamit ang putol niyang daliri. Yarg! Anak ka naman. Tingnan mo ang ginawa niya. Parg! Nanginginig ang mukha ng matabang lalaki dahil sa sakit. Habang sinusubukan niyang umungol sa mga nakatataas ni Dustin. Tanging mga ungol lang ang lumabas. Dustin! How dare you hurt my man? I am not going to let you go. Tigaw din ni Alice ngayon. Natatakot siya na masisi siya ng matabang matandang lalaki at putulin ang perang binigay nito sa kanya. Magiging mahirap para sa kanya iyon. You bastard! How dare you hurt Mr. Yang? Go to hell! Nagalit din ang dalawang binata na kasama ng matabang lalaki. Sila ay mga senior executive sa kumpanya ng matandang lalaki. Tumama sila sa kanya upang dumalo sa auction at makitang nasaktan ang kanilang amo. At iyon din sa kamay ng isang kawawang manggagawa sa auction house. Hindi sila maaaring tumalikod. Sabay na sumugod sa kanya ang dalawang lalaki. Umalakpak. Umalakpak. 2 sampal ang tumunog. Bahagyang iwinagayway ni Dustin ang kanyang kamay. At nang magkadikit na ang kanyang palad sa kanilang mga mukha ay natapon na sila. Hoy! Bakit nakatayo ka pa dyan? Bakit hindi mo pinigilan ang empleyado mo? Tinasaktan niya lahat ng nasa paligid niya. Nabali niya ang daliri ko. Tigaw ng matabang matanda sa manager ng auction house nang makitang napakalakas ni Dustin para sa kanyang mga tao. Masyado ka nang lumayo. Sir, tibilisadong lugar ang auction house na ito at bawal ang away dito. Please stop what you are doing. Inarap ng manager si Dustin pero nang makitang hindi empleyado ng auction house ang huli ay hindi na siya naglakas loob na bastos sa kanya. Iyon ay dahil kung wala siya rito bilang isang empleyado. Kung gayon maaari lamang itong mga hulugan na dumidalo siya sa auction. At ang mga taong pumunta dito ay napakayaman at makapangyarihan. Hindi niya kayang saktan ang sino man sa kanila. Ano? Sir,
The manager is calling that brat, sir. Nagulat ang matanda at si Alice sa unang pangungusap. Natigilan sila sa inasta ng manager. Sir, bakit ang galang mo sa kanya? Hindi ba isa sa mga empleyado mo ang basurang nilalang na ito? Tawakas ay tanong ng matabang lalaki sa nagdududang tono. Mr. Yang, this gentleman is not an employee of the auction house. Naniniwala ako na baka nandito siya para sa auction. Sagot ng manager. Baka nandito siya para sa auction. How is that even possible? How could he be a guest? That is impossible. Absolutely impossible. Alam ko kung saan siya nanggaling. Talagang dukha siya. Paano pa siya makakadalo sa auction? The way I see it, hindi niya kayang bayaran ang 10,000 dollars na deposito. Iyon ay isang halaga na hindi niya makikita sa buong buhay niya. Kung hindi siya empleyado ng auction house, dapat nakalusot para lang samantalahin ang mga pagkaing ino-offer dito. Sir, madali niyong makikita. Tingnan mo ang damit niya. Mula taas hanggang paa, lahat ng suot niya ay mura. Hindi ko akalain na ang damit niya ay makakagawa pa ng pinagsama-samang kabuoang $200. Ano sa tingin mo ay mayaman siya para dumalo sa auction? Tinuro ni Alice si Dustin at napasigaw. Napatingin si Dustin sa babaeng nasa harapan niya at bahagyang umiling. Nawala na lahat ng magagandang iniisip niya tungkol sa babaeng nasa harapan niya. Ano? Talaga? Well, kung ganoon. Security. Pumunta ka dito ngayon din. Nagdilim ang mukha ng manager sa sinabi ni Alice. Nakangusong tinignan si Dustin mula ulo hanggang paa. Tapos naging unfriendly yung expression niya. Baka sa boses niya ang katotohanan. Si Dustin ay hindi mukhang sobrang mayaman. May ilang security guard na sumugod kaagad nang tumawag ang manager. Malamang na pumasok ang lalaking ito sa aming auction house. Nakipagkulitin kasama ang mga bisita para sa pagkain. Kunin mo siya ngayon. Tatanungin ko siya mamaya. At tumawag kaagad ng pulis. This is a 7-star auction house. Walang sino man. Pinahihintulutan dito ng walang imbitasyon at mga kredensyal. Sa pagtingin sa damit ni Dustin. Lubos na naniwala ang manager sa sinabi ni Alice. Anak ka, gusto mo bang mamatay? Mga gwardya, kalagkarin mo siya sa security room. Bugbugin mo siya, baliin mo ang mga paa niya. Tapos bahala na ang pulis. Ang kapitan ng mga security guard ay mariing nakatingin kay Dustin habang pinalilibutan ng kanyang team si Dustin. Haha, tanga mo. Alam mo ba kung gaano kalakas ang mga gwardya na ito? Anong gagawin mo ngayon? Tumawa ng malakas ang matabang matandang lalaki. Dustin, tinabi ko na sa'yo na huwag kang masyadong magpakatanga. Ngayon pagsisisihan mo ang iyong pag-uugali. Wala ka at hinding-hindi magkakaroon ng posisyon para saktan ang lalaki ko. He can destroy you just a few words. Galit na. 1/3. Tinitigan ni Alice si Dustin. The guy sneaked in here for free food. Anong klaseng tao ang gumagawa niyan? Tinasabi ko sa inyo, napaka-irresponsible ng mga kabataan ngayon. Palaging may mga tamad na ito kahit saan. Sa oras na iyon. Ang buong auction house ay naaakit sa kung ano ang nangyayari. Tapat na ang sigaw ng matabang lalaki at ang pagtawag ng manager sa mga security guard. Nakatingin na ngayon ang publiko sa kanilang direksyon at nagsimulang makipag-usap sa isa't isa. Noon lang, may nangyaring hindi inaasahan. Pumalakpak, pumalakpak, biglang nagtaas ng kamay si Clap. Dustin at iniwas ang palad sa lahat ng mga security guard na lumapit. Sa sandaling sinimulan niya ang kanyang pag-atake. Nagliwanag ang mga mata ng lahat ng naruroon. Lalo na yung mga may alam sa martial arts. May naramdaman silang kakaiba sa binatang ito. Sino ang lalaking ito? Mukhang makapangyarihan siya. Lihim na nagulat ang mga martial artists sa presensya. Tulad ng sinasabi, ang mga Leiko ay nanunood ng pagmamadali habang ang mga Tagaloob ay natututo ng mga lubad. Ang mga martial artist ay may karanasan sa pakikipaglaban at alam nila na kung si Dustin ay may sapat na kumpiyansa na atakihin ang mga security guard ng ganoon kadali. Tiyak na napakalakas niya. You inhumane wretch. I never had any grudge against you.
But you actually wanted to break my arms and legs. Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Malamig na tinitigan ni Dustin ang kapitan ng mga security guard at tinadyakan ito ng kaliwang paa ng ilang beses. Ilang sipa lang ay nabasag na ang mga kamay at paa ng kapitan sa confetti. Siya ngayon ay sumisigaw na parang baboy. Enough! Please stop! Tumawag na ako ng pulis. Galit at natakot ang manager. Ngunit wala siyang magawa. Biglang umalangaw-ngaw ang basag ng balat laban sa balat sa silid nang lumipad ang manager ilang metro mula sa kinatatayuan niya ilang segundo lang ang nakalipas. Halos hindi pa siya tapos magsalita nang hampasin siya ni Dustin. At ngayon ay nakahiga siya sa lupa. Napaungol siya habang sinusubukang bumangon sa pagkakadapa. Taka sumisigaw na parang baboy na nakaharap sa patalim ng butcher. Mga bantay. Ipatawag ang buong security team at hulihin ang bastard na iyon. Halos 100 naka-uniforming lalaki ang lumitaw sa isang iglap. Bawat isa sa kanila ay may dalang mga baton at taser na baril. Ito ay inaasahan lamang. Dahil ito ay isa sa mga pinakatanyag na auction house kung saan ang napakamahal na mga bagay ay regular na nakikipagkalakalan. Natural na palagi silang may napakahusay na pangkat ng seguridad na nakahanda. Karamihan sa mga bantay ay mga mersenaryo mula sa buong mundo. At lahat ay dumaan sa mga sitwasyong nagbabanta sa buhay. Ang kanilang mga kakayahan ay hindi dapat pabayaan. Pinalibutan ng mga lalaki si Dustin at nagsimulang agresibong perona sa kanyang espasyo. Nagtaas ng kamay si Dustin in one abrupt motion. Bang! 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 Sa isang kisap mata. Humigit kumulang 200 ng mga armadong lalaki ang nabaril sa kanilang mga paa. Lumipad ng medyo malayo mula sa Dustin at natamba ang iba sa epekto. Isang patay na katahimikan ang bomb alot sa silid. Halatang nabigla ang lahat sa lakas na ipinakita niya. Na walang kahirap-hirap na itinapon ang ilang matipunong lalaki na para bang naghahampas lang siya ng mga langaw. Ang isipan ng mga ordinaryong tao ay nahihirapang maunawaan ang ganoong bagay. Siya ba ay isang superhuman? Dumating ang isang tahimik na bulong sa mga mersenaryo. Tinitigan nila si Dustin nang may pagdududa. Na para bang may nadiskubre silang halimaw sa kanilang gitna. Ang taong matabang lalaki at ang kanyang mga kasamahan ay tumingin sa kanya na may takot na mga mata. Hindi nang ahas na humakbang pasulong o magsalita ng isa pang salita dahil sa takot na magalit sa kanya. Gayunpaman. Hindi lamang sila ang mga taong nakatitig sa kanya. Ang mga martial artist na dumalo ay nakatingin din sa kanya na may pangamba at pag-aalala sa kanilang mga mukha. Kabilang sa mga ito, ang mga tahimik na pangungusap ay nagpapalitan din. Sino siya sa lupa? Kailan lumitaw ang isang nakakatakot na master sa Brilliant Kingdom? Sa natatandaan ko, walang ganoong tao. Napakahinala talaga ng identity ng lalaking ito. Sa isang sulok ng bulwagan ay nakatayo ang 2 lalaki. Ang isa ay matanda at nakasuot ng itim. Habang ang isa naman ay nasa katamtamang edad at nakasuot ng karaniwan. Judging from what he just did, he would be powerful enough para matalo si Python. Bulong ng middle-aged man. So sinasabi mong ang lalaking ito ang pumatay sa Python. Makipag-ugnayan ka agad sa pinuno ng punerarya sa Smile City at ipadala ang larawan ng bastard na ito para kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Lumipat ka na. Agad na umalis ang isa sa mga mandirigmang katulong na nag-escort sa kanila upang tuparin ang utos ng matanda. Samantala, dahan-dahang naglalakad si Dustin patungo sa manager. Ikinaway niya ang kanyang kamay sa hangin. At wala sa oras ay isang golden beading paddle ang bumagsak sa mukha ng nanginginig na lalaki. Tingnan mong mabuti kung ano iyon. Malamig na wika ni Dustin. Ngayon magpasya kung narito ako upang magbiro at kumain at uminom ng aking paraan sa paligid o upang magbid para sa mga items sa auction. Ito ay isang golden beading sagwan. The manager Blobbeard. Pero paano? Imposible ito. Tumangala siya kay Dustin. Nakabuka ang mga mata at bibig sa gulat. Ang mga paddle sa pagbibid para sa mga auction sa Casid ay inuri sa iba't ibang kulay. Bawat isa ay nagtatalaga ng kapangyarihan sa pananalapi at katayuan sa lipunan ng mga bidder. Ang gininto ang sagwan. Siyempre, ang pinakaprestihiyoso sa lahat.
Makukuha lamang ito pagkatapos magbayad ang isang kalahok ng hindi bababa sa 50 milyong dolyar bilang shorty. Natural. Ang sino mang may hawak na gintong sagwan ay nangunguna sa buong pangyayari. Sa puntong ito, gumugulo ang isip ng manager. Kaya hindi siya nandito para manggulo. Pinayaran niya kami ng 50 milyong dolyar at hindi bababa sa isang VIP. Alam niyang nasa delikadong sitwasyon siya dahil sa dati niyang pagtrato sa bisitang ito. Hindi mahirap pagsamahin ang 2 at 2. Malinaw na napakayaman ni Dustin. Kung hindi ay hindi niya makukuha ang sagwan. Bahagyang kinilig ang manager nang maisip niya kung paanong muntik na niyang itaboy ang isang VIP. Kung sakaling nagawa niya ang pagkakamaling iyon, masisira ang imahe ni Casid. At hindi niya maisip kung ano ang maaaring gawin sa kanya ng mga nakatataas. Ang pagkawala ng kanyang trabaho ay ang pinakamaliit sa kanyang mga problema. Tinikap niyang ituwid kaagad ito nang makatayo siya at isang mababang yumuko ang binata. Nang muli siyang tumangala ay may suot siyang sabik na ekspresyon. At walang alinlangan sa isipan ng sino man na ang kanyang kasigasigan ay nakadirekta lamang sa pagpapasaya kay Dustin. Ibinalik niya ang gintong sagwan. Ang lahat ng ito ay isang pagkakamali. Kagalang-galang na panauhin. Isang napakalaking pagkakamali. Sana ay mapatawad mo ako sa pagkakataong ito. Nakikiusap ako sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kabutihan. Binigyan niya ng isa pang mababang yumuko si Dustin. Kinuha ni Dustin ang sagwan ng walang pag-aalinlangan. At casual na nagsalita, wala siyang balak na sayangin ang kanyang oras sa taong ito. Sige. Minsan lang kita patatawarin. Siguraduhin mong hindi ka nagagawa ng parehong pagkakamali. Hindi ito maaaring mangyari, mula sa kabila ng silid. Tinusubukan ni Alice na tanggapin ang mga nangyayari. Tumanggi siyang maniwala na naging isang kilalang tao si Dustin. Nagsisinungaling ka. Alam kong nagpapanggap ka lang na mayaman sa isang kalunos-lunos na pagtatangka para pagsisihan kung iwan ka. Tigaw niya kay Dustin. Nakiisa rin ang matabang lalaki sa tabi niya sa paninira kay Dustin. Manager, huwag kang magpapaloko sa lalaking ta. Tignan mo siya, hindi man lang siya nakabihis ng maayos. Wala siyang suot kundi basahan. Siya ay mahirap, tinasabi ko sa iyo. Siguradong peke ang golden paddle na iyan. Dumura niya. Tutal. Ordinaryo lang ang bidding paddle na mayroon siya. Which was cost him $10 million of shorty. Mabilis na tumalon ang manager para ipagtanggol ang bago niyang VIP. Halika, G. Yang. Tumigil ka sa ganyang usapan. I have been handling each of these golden bidding paddles myself. And I can tell if this one is genuine or a fake. Pagkatapos ay bumaling siya kay Dustin. Ang kanyang kilos ay muling naging mabait. Dear guest, please enjoy your time here in Casid. At huwag mag-atubiling mag-bid para sa alinman sa mga item na lalabas para sa auction. Muli siyang yumuko at sumenya sa security team bago lumabas kasama sila. Unti-unting nagpatuloy ang negosyo. At sinubukan ng lahat na manatiling malayo kay Dustin. Ang lalaki mismo ang nagpatuloy sa pagtangkilik sa buffet na iniaalok. Na hindi nagbabayad ng minahan kay Alice o sa taong matabang. Ang taong grasa naman ay hiling ang sarili sa insultong natanggap. At tinitigan ng masama si Dustin. Humph! Babahong basura. Hindi ko na ito papalampasan. Hindi lang isang daliri ang nabali ni Dustin. Ginawa pa siyang tanga sa harap ng lahat. Ipinangako niya sa sarili niya na maghihiganti siya sa lahat ng iyon. Hindi napapansin ang kanyang galit na si Alice. Na paminsan-minsan ay nagnanakaw ng mga sulyap kay Dustin at kinakagat ang kanyang mga kuko. Gulong-gulo ang kanyang isipan. At ang kanyang emosyon ay nagkakagulo. Why is this happening? How is this possible? Naging mayaman ba siya after all breaking with me? Iyon ay magiging isang kalokohang pag-unlad. The very reason she broke up with Dustin in the first place and settled for being mistress to this fat old man was because Dustin was poor. Sa sulok ng silid ay isang lalaki ang sumabay sa matandang lalaking nakaitim na damit at may ibinulong. Sir, tinilip ko na ang bagay na hiniling mo. Siya talaga. Natuwa ang matanda sa balita. Oh, haha. This is most fortunate.
Natagpuan namin siya nang hindi na kailangang magtrabaho para dito. Bantayan mo siya, at siguraduhin hindi siya makawala sa ating mga kamay. Kaagad. Ang mga katulong na nag-escort sa kanya ay naghiwa-hiwalay at nasecure ang mga lugar sa paligid ng Dustin. Na pinapanatili ang kanilang distansya upang hindi maakit ang kanyang atensyon. Ngunit syempre, dahil sa malakas na espiritual na kahulugan ni Dustin, mabilis niyang napansin ang kanilang mga aksyon at gumawa ng mga conclusion sa dahilan sa likod ng mga ito. Siya ay, sa katunayan, pinpointed ang presensya ng matandang lalaki sa itim mula sa simula. At mula noon ay binabantayan na niya ang mga ito. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa labi ni Dustin habang nagkukunwaring walang kamalay-malay. Napakagat siya ng lobster sa kanyang plato. Malamang sila ay mula sa Divine Moon Sect. Kanina lang nagdidiin ako kung paano mahahanap ang Moldite na sekta na iyon. Hindi ako makapaniwala na lumalabas sila dito. Sa lahat ng lugar. Naisip niya. Hindi nagtagal. Tinawag ang lahat para mag-order. At opisyal na nagsimula ang auction. Ang lahat ng mga item para sa bid ay Buddhist treasures. Lahat ng antigo. Kabilang ang isang Buddhist robe. Isang kahoy na isda. At isang Buddhist bead. Iningatan ni Dustin na suriin ang bawat item gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. At natuklasan na ang ilan sa mga ito ay naglalaman ng mahina ngunit tunay na enerhiyang Budista. Tila ay walang alinlangan na tunay na mga kayamanan ng Budista. Ngunit ang kanilang kapangyarihan ay humina sa paglipas ng panahon. Kung ang mga ordinaryong tao ay makakakuha ng mga bagay na ito, maaari silang gumawa ng mabuti sa may-ari sa ilang antas. Maaari pang ang pahabain ng mga tao ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagpapanatiling malapit sa kanila ang mga kayamanan. Ngunit ang mga bagay na iyon ay walang silbi sa mga tulad ni Dustin. Siya mismo ay puno na ng kapangyarihan. Kung anong maliit na enerhiyang Budista ang maya-alok ng mga bagay na ito ay lubos na walang halaga. The next Buddhist treasure. Anunsyo ng auctioneer habang nagpapatuloy ang mga transaksyon. Ayon sa mga nakuhang record ng mga sinaunang aklat, ito ay isang kayamanan na ibinalik ng isang dakilang Buddhist monghe na nagpunta sa isang peregrinasyon sa Spirit Mountain sa Kanluran. Isang luma at kulay abo na maliit na batong Buddha ang inilabas sa isang maselang tray at iniharap sa madla. Ang karamihan ng tao murmured kanilang pagkabigo sa kanilang sarili. Isang pangit na lumang estatwa lang. Walang paraan iyon ay isang kayamanan mula sa Spirit Mountain. Nasaan ang sarira? Hindi ba nangako ka na isusubasta ang sarira ni Buddha Holy? Tama. Hindi kami interesado sa mga murang estatwang bato na iyon. Si Dustin naman ay nakatitig sa rebeltong bato na may halong pagtataka. May kakaiba sa bagay na iyon. Biglang napagtanto ni Dustin na ang kanyang espiritual na kahulugan ay tila nakapasok sa malawak na mundo ng sinaunang Buddhist na kaharian habang nakatitig siya sa rebulto. Ang lugar ay littered na may hindi mabilang na mga sinaunang estatwa at templo. Kabilang sa mga ito, maraming estatwa ng Budista ang umaawit ng iba't ibang sinaunang kasulatang Budista. Maraming sandata at kayamanan ng Budista ang pumuno sa hangin ng napakatinding kapangyarihan ng Budismo. Klang! Klang! Ang tunog ng Sanskrit na kampana ay umalangaw-ngaw sa buong kaharian, na naghuhugas sa mga tao ng isang alon ng kasariwaan at kaliwanagan. Nakita ni Dustin ang malabong figure ng isang bundok na nakataas sa itaas ng mga ulap, na naglalabas ng nakakasilaw na liwanag ng Budista. At napuno ng kapangyarihan ng batas ng Budismo ang hangin. Maraming tapat na Budista sa paligid ng bundok. Sa ibabaw ng mataas na tarangkahan ng bundok, may isang plaque na may dalawang gininto ang salita sa ibabaw nito. Ang plaka ay may nakasulat na, Bundok Espiritu. Ay, ito ba ang maalamat na Spirit Mountain? Hindi makapaniwala si Dustin sa kanyang nakita. At muling binasa ng mabuti ang mga salita. Talagang sinabi nito ang Spirit Mountain. So, talagang may kinalaman ang stone statue na ito sa maalamat na Spirit Mountain. Nagulat at natuwa si Dustin. Sa pagsasalita tungkol sa Holy Spirit Mountain. Tinabi na ang mga Buddha ay nakatira sa Thunder Temple na matatagpuan sa bundok. Noon, kapag maraming Budista ang naninirahan sa mundo, naglalakbay sila sa Spirit Mountain na naglalakad.
Pagdating, tinamba nila ang mga Buddha, at nakinig sa mga kasulatang Budista. Gayunpaman, tinabi na noong umalis ang mga Buddha. Natapos na ang panahon ng mga banal na Diyos at nawala rin ang banal na espiritong bundok. Si Dustin ay nag-practice ng Buddhist omnipotent skill. Kaya kaunti lang ang alam niya tungkol sa Buddhist history. Ang maliit na batong Buddha na ito ay sulit na eye auction. Nagdesisyon si Dustin. Magsisimula na ngayon ang bidding para sa maliit na batong Buddha mula sa Spirit Mountain. Ang panimulang presyo ay 5 milyon. Inihayag ng host. Gayunpaman, ang sigasig ng host ay mabilis na naalis ng nakakabinging katahimikan. Tila walang interesadong magbid para dito. Though, understandable naman ang ganoong eksena. Ang figure ay napuno ng mga bitek at siwang sa ibabaw. Kupas na ang kulay nito. Naging madilim, luma, kulay abo na walang anumang glow. Karamihan sa mga bidder ay nag-aalinlangan kung ito ay totoo. Hindi lang ito mukhang isang Buddhist treasure. Sa makatuwid, walang gustong gumastos ng 5 milyon para dito. Nang madaanan na ang rebel tong bato. Mabilis na itinaas ni Dustin ang kanyang paddle sa huling segundo upang matiyak na nakuha niya ito. Pagkatapos, ang lahat ng uri ng mga kayamanan ng Budista ay isa-isang inilabas sa panahon ng auction. Ang ilan sa mga kayamanan ay naglabas hindi lamang ng isang malakas na katangian ng Budismo, kundi pati na rin ng isang nakasisilaw na ilaw ng Budista. Ang mga kayamanang ito ng Budismo ay natural na pumukaw sa interes ng mga bidder. Kaya't sila ay nag-agawa na bumili ng kahit isa man lang sa kanila. Ang matandang kasama ni Alice ay nagbid ng 6 o 7 kayamanan, na may kabuoang halagang mahigit 50 milyon. Ngunit ito ay bahagi lamang ng yaman ng matanda na hindi bababa sa 5 bilyon. Nais niyang iligtas ang kanyang dignidad. Kaya buong-buo niyang inaalok ang mga presyo ng bidding. Sa bawat oras na siya ay gumawa ng isang matagumpay na bid. Ang matandang lalaki ay mag-udyok kay Dustin sa isang mapanghamong hitsura. Humph! That jerk! Nagbid lang siya sa kaawa-awang Buddha statue na iyon na nagkakahalaga ng 5 milyon lang at tumigil. Tila, kahit mayaman siya, ang kanyang kapalaran ay nasa pagitan ng 10 milyon hanggang 20 milyon. Kung hindi, bakit siya manood ka pa pero hindi na nag-offer? Humph! I really doubt that this guy borrowed 50 million to pay the deposit so he can just watch the auction. Anyway, after the auction, ibabalik ang deposito. The fat old, sabi ng lalaki kay Alice. At sinadyang taasan ang boses para marinig siya ni Dustin. Honey, you are right. I could not agree more. Pumunta lang si Dustin dito para manood. Tinadya ba niyang pumunta sa auction na ito? Alam niyang pupunta ako dito. Kaya humiram siya ng 50 milyon para sa deposito para makuha ang golden bidding paddle at ipakita sa akin. Dustin, pumunta ka dito para maghayganti sa akin. Tuwang-tuwang sabi ni Alice habang kumikinang ang mga mata. Honey, hindi na kailangan pang hulaan. Ito dapat ang katotohanan. Ang taong iyon ay nagmamay-ari lamang ng 10-10 milyon. How dare he brag in front of me? Bah! Ako naman, may ari-arian man lang kahit daan-daang milyon. Lalong, lumakas ang boses ng matandang lalaki. Habang nagsasalita siya ay nasisiyahan siyang tumitig kay Dustin. Alam ng lahat ng nasa auction ang sama ng loob sa pagitan ng matanda. At Dustin, napalingon silang lahat kay Dustin. Tabik na makita ang susunod na mangyayari. Ngumiti lang ng mahina si Dustin at hindi sumagot. Nagpatuloy ang auction. At parami ng parami ang mga kayamanan ng Budista ang inilabas para sa auction. Ito ay maliwanag na ang Casid Auction House ay gumawa ng mahusay na pagsisikap para sa treasure auction na ito. Na naghahanap ng isang malaking bilang ng mga Buddhist na kayamanan at kinuha ang mga ito para sa pagbid. Habang parami ng parami ang mga kayamanan na inilabas, hindi nagtagal ay umabot sa sukdulan ang auction. Ang dahilan kung bakit hindi sumali si Dustin sa auction ay dahil wala siyang interes sa alinman sa mga kayamanan. Masasabi niya na ang kanilang pagiging Buddha ay malapit nang maubos kaya wala silang halaga sa kanya. Upang ipagmalaki ang kanyang kayamanan kay Dustin,
Sunod-sunod na nagbid ang matandang-matanda sa mga kayamanan. Ang kabuuang halaga na ginastos ng taong matabang ito ay mahigit 70 milyon na ngayon. Haaalis, tignan mo, wala talagang pera yang basura na. Yan, no choice siya kundi tumabi at manood. Fuck. Sa tingin ba ng brat na iyon na may ilang milyon lang ang pangalan ay mayaman siya? Puh. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Wala pang 1/10 ang pera mo. Kampante ang matabang matandang lalaki dahil nakita niya si Dustin. Paulit-ulit niya itong ginagalit. Umaasang gagantay si Dustin. Honey, speaking of this, my wise choice noon ay iwanan si Dustin at makasama ka. Wala siyang maihahambing sa iyo. Hindi man lang siya kwalipikadong linisin ang sapatos mo. Tuwang-tuwang si Alice at walang tigil na sarkastikong pananalita. Ang matabang matandang lalaki at si Alice ay nag-echo sa isa't isa. Lahat ng tao sa bulwagan ay sabik na panoorin kung ano ang mangyayari. Ngunit sa kanilang pagkadismaya, si Dustin na lang, bumisi at hindi umimik, nawala na ang interes niya sa dalawang iyon. Para sa kanya, tila ay walang tao. Kung wala siya sa Earth, nasample na niya ang mga ito hanggang sa mamatay. Sa wakas, ipinakita ang huling artikulo ng auction. Sa napakagandang tray, mayroong isang piraso ng first class na pulang satin. Sa pulang satin, mayroong isang frame ng buto ni Buddha na tila kumikinang at translucent. Lahat, itong sarira ay iniwan mismo ni Buddha Holly. Ito ang pinakapambihirang kayamanan sa mundo. Ang panimulang presyo ay 50 milyon. Ang dagdag na presyo ay hindi bababa sa 5 milyon sa bawat pagkakataon. Ang pahayag ng host sa tuwang-tuwang tono. Biglang uminit ang kapaligiran ng buong auction house. Ang presyo ng bid ay itinaas hanggang sa 100 milyon. Inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam upang matuto ng higit patungkol sa fragment ng buto ng Buddha. Sa isang iglap, nag-alinlangan siya at napatulala habang nakatingin sa kawalan. Nakita niya ang daan-daang libong lotus petals na lumulutang sa himpapawid. Na hindi nagtagal ay naging mga kumikislap na kristal na patak ng ulan. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang sinaunang puno ng Bodhi, nakilala bilang puno ng paggising, na nag-uunat ng mga sanga nito sa lahat ng direksyon tulad ng mga nakakatakot na dragon. Ang mga dahon nito ay matingkad na berde at hugis puso na may pinahabang dulo. Biglang nagsimulang lumitaw ang mga batas sa paligid ng puno sa anyo ng ambon. Sa ilalim ng sinaunang punong kahoy, isang lalaking nakasuot ng safra na balabal ang nakaupong nakakros ang paa sa pagmumuni-muni. Isang nakakasilaw na ningning ang umikot sa likod ng kanyang ulo. Ang kanyang katawan ay nakipag-ugnayan sa mga batas sa walang laman. Na para bang siya ay nakaupo sa nakaraan. Sa kasalukuyan, at sa hinaharap sa parehong oras. Pagkatapos, payapang tumingin siya kay Dustin sa mata. Ano? Niloloko mo ba ako? Si Buddha Holly ba iyon? Oh, hindi ito maaaring totoo. Nanlaki ang mata ni Dustin at napabuntong hininga. Ang lalaki ay eksaktong kapareho ng mga estatwa ng Buddha sa mga templo sa lahat ng dako. Siya ay may kakaibang mukha, at mahigpit sa tangkad, pose, at pananamit. Sa sandaling iyon, isinama siya sa mga natural na batas na para bang bahagi siya ng kalikasan mismo. Ang mga bulaklak na hugis kalabasan ng puno ng Bodhi ay patuloy na nalalagas. Habang ang mga dahon ay kumakalusko sa banayad na simoy ng hangin. Hindi pa nakakakita si Dustin ng ganito katahimik at katahimikang eksena. Pakiramdam ni Dustin ay parang nawalan siya ng ulirat habang tinatitigan ang pambihirang lalaki sa ilalim ng puno. Ang tao ay parehong anuman at lahat ng bagay sa mundo. Walang kamalay-malay. Ang espiritual na pakiramdam ni Dustin ay inilabas upang makilala ang lalaki. Kung gusto mong matikman ang tunay na Budismo, kailangan mong marating ang dulo ng Spirit Mountain. Biglang bulong ng medyo may edad na. Ang kanyang mga salita ay patuloy na umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Dustin na parang isang ilog na puno ng mga natural na batas. Kasabay nito, naramdaman ni Dustin ang isang hindi mapigilan na napakalaking kapangyarihan ng Buddhist na dumarating sa kanya mula sa malayo. Bang! Natagpuan ni Dustin ang kanyang sarili na natamba sa isang mesa na puno ng mga dessert.
na nagpabagsak sa lahat ng mga tasa at plato sa lupa. Lahat ng nakarinig ng ingay ay nag-unat ng kanilang mga leeg upang suriin kung ano ang nangyayari. At binigyan siya ng isang naguguluhang tingin. Haha, look at him. Alice, I'm afraid the price of this sarira scared somebody stiff. Humph. Hindi na siya dapat pumunta dito kung ilang milyong dolyar lang ang laman ng bulsa niya. Hiningi niya ito. Kung ako sa kanya, aalis na ako ngayon para maiwasan ang higit pang kahihiyan. Hindi pa lalampasan ng matabang matandang lalaki ang lahat ng pagkakataong kulitin si Dustin. Naturally, inulit siya ni Alice ng mga sarkastikong pahayag. Ilang sandali pa bago natauhan si Dustin. Ang nakita niya ay isang ilusyon lamang. Ngayon alam ko na, ang butong ito ay talagang iniwan mismo ni Buddha Holly. Ang mga bagay ay palaging nabubuta sa kanilang sarili nang hindi mo inaasahan. Naglalaman ito ng napakalaking kapangyarihan at batas ng Budismo. Ang galing. Bulalas niya sa kanyang ulo. Pagkatapos ay pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo habang inaalala ang mga detalye ng kanyang ilusyon. Ang kapangyarihan ng Buddha na bumalot sa kanya ay napakalaki na hindi niya nakayanan ang isang suntok. Kahit na siya ay naging isang gintong immortal. Ito ay isang maliit na buto lamang na iniwan ng Buddha. Ngunit naglalaman pa rin ito ng isang nakakatakot na kapangyarihan pagkatapos ng mga panahon. Natitiyak ni Dustin na ito ay pag-aari ng isang engranding Buddha. Kahit na hindi ito si Buddha Holly. Sa madaling salita, ang butong iyon ay napakahalaga. Bukod sa napakalaking Buddhist na kapangyarihan nito, mataas ang posibilidad na naglalaman din ito ng mga cultivation achievements na naipon ng may-ari nito bago siya namatay. Alam na ang sarira ay ang kakanyahan na iniwan ng mga dakilang Buddha noong sinaunang panahon. Ang mga tao ay sabik na mahawakan ang mga bagay na tulad ng perlas. At ang mga templong mayroon nito ay ipinagmamalaki na angkinan ito. Makukuha ko ang butong iyon sa anumang halaga. Matutuwa sina Ivy at Sue na magkaroon nito. Malaki rin ang maitutulong nito sa kanilang paglilinang. Hindi ko maisip ang isang mas mahalagang regalo para sa kanila. Napaisip si Dustin. Habang siya ay nawala sa kanyang pag-iisip. Ang presyo ng bid para sa buto ng Buddha ay tumaas sa 300 milyon. Ito ay talagang isang galit na kompetisyon. Hindi nagmamadali si Dustin at pinanghawakan ang ideya na maghihintay siya hanggang sa dumating ang tamang panahon. Sa paglipas ng panahon, ang bidding ay naging mas matindi. At ang presyo ng buto ay nadouble sa 600 milyong dolyar. Inaasahan ni Dustin na tataas ang presyo nito. Ang Budismo ay naging tanyag sa Brilliant Kingdom mula pa noong sinaunang panahon. Ang mga ordinaryong tao, mga opisyal ng gobyerno, at mga marangal na Panginoon ay lahat ay hilig sa relihiyon. Sa oras ng problema at kawalan ng katiyakan, pupunta sila sa mga templo para humingi ng tulong at suporta. Si Buddha Holly ay pinaniniwalaan na isang kilalang figure na may malawak na reputasyon sa mga tao. Kaya natural na ito ay magdudulot ng isang baliw na pag-aagawan. Habang patuloy na tumataas ang presyo, ang ilan sa mga bidder ay tumigil sa pagtataas ng kanilang mga paddle. Di nagtagal, ito ang laro para sa ilang natitirang mayayamang tao at organisasyon. Sunod-sunod silang nagbid. At tila nag-enjoy sa buong proseso. Samantala, hindi inaasahan ng matandang matabang lalaki sa tabi ni Alice na magiging ganoon kataas ang halaga ng buto. Kinailangan niyang iwanan ang bidding hindi dahil hindi siya interesado. Ngunit ang ilang daang milyong bucks sa kanyang bulsa ay malayo sa sapat para dito. Nagpatuloy pa rin ang bidding. 1 bilyon. May tumawag. Biglang nagbago ang ambience ng kwarto. Iba-iba ang reaksyon ng mga tao. Ang ilan ay naiinis na may magbibid ng ganoon kataas, habang ang iba naman ay tuwang-tuwa. Noon, kakaunti pa lang ang nasa laro. Para sa mga ordinaryong mortal, nanatili itong isang katanungan kung ito ay talagang naiwan mismo ni Buddha Holly. Pagkatapos ng lahat, walang paraan upang i-verify ito. Kahit na ito ay nagmula sa Buddha. Ito ay nakatadhana lamang na ipakita sa kanilang mga tahanan. Hindi maraming mortal ang gustong gumastos ng 1 bilyon para sa isang relihiyosong palamuti. Sir, ano sa tingin mo?
Sabi ng isang medyo may edad na sa isang matandang nakaitim sa isang sulok ng bidding hall. Pareho silang mula sa Divine Moon Sect. Well, I can feel it. This Buddha bone is very valuable and remarkable. Let's continue. I'm sure makukuha natin ito sa lalong madaling panahon. Utos ng matandang nakaitim sa mababa at kahanga-hangang boses. Yes, sir. I'm sure we will. Tumango ang medyo may edad na. Ang hindi nila alam ay ang parehong usapan ay palihim na nangyayari sa bawat sulok ng bulwagan. Sir, itutuloy ba natin ito? May isang bagay na napaka-espesyal sa buto ng Buddha na ito. Maaaring may malaking halaga ito. Kailangan nating makuha ito. Kahit ano pa ang halaga nito. Nag-usap ang dalawang lalaking nakaasul na damit sa isang sulok. Kakaibang pananamit ang dalawang lalaki sa paningin ng mga ordinaryong tao. May mahahaba pa silang espadang nakasabit sa kanilang mga baywang. Halos lahat ng mga martial arts masters ay nakasuot ng wala sa lugar sa auction room. Nararamdaman ko na ang partikular na piraso ng buto ay naglalaman ng kamangha-manghang batas ng Budismo. Ito ay tunay na magiging kayamanan ng ating sekta. Kami, ang Buddhist sect, ay hindi uuwi kung wala ito. Sa sulok, ilang mga monghe ang lihim na nag-uusap. Matapos tumaas ang presyo ng sarira sa 1 bilyon. Ang mga elite mula sa mortal na mundo ay hindi na handang magpatuloy sa bidding. Tahimik silang nakaupo para tingnan kung sino ang kukuha nito. Sa kabilang banda, ito ay ibang kwento para sa mga tao mula sa mundo ng martial arts. Lahat sila ay nangangati na hawakan ang sarira. Pagkatapos ng lahat, para sa mga dalubhasa sa martial arts, taglay nito ang napakalalim na kapangyarihang Budista. At ang halaga nito ay hindi nasusukat. Kaya, nagpatuloy ang bidding. 1 bilyon at 600 milyon. Wow! Nagulat ang lahat, pati na ang mga manunood at ang mga magsasaka. Ang presyo ay hindi kapani-pani walang mataas. Ang buong hall ay nahulog sa isang patay na katahimikan para sa isang sandali. 2 bilyon. Hindi na naghintay pa si Dustin at itinaas ang golden bidding paddle sa kanyang kamay. Umalangaw-ngaw sa bulwagan ang kanyang malinaw at natatanging boses. What? Is he nuts? No. Bakit hindi niya unti-unting tinaasan ang presyo? Please just enjoy it. Don't make my heart jump right out of my throat. Lahat ng mata ay natuon kay Dustin sa gulat. How could it be possible? 2 billion. May namiss ba ako? Yung tipong. Si Alice ay ganap na nabigla. Tinitigan niya si Dustin na may pagtataka. May 2 bilyon ang bastos na yun. Nako. Please. Hindi ako naniniwala doon kahit 1 segundo. Ngumisi ang matandang matabang lalaki sa tabi ni Alice. Honey, hindi mo ba sinabi na halos ilang milyon lang ang net worth ni Dustin? How could he afford to offer 2 billion? Ibig sabihin ganun siya kay Aman. Tanong ni Alice sa matipunong lalaki na may parehong boses at mukha na puno ng gulat at hindi makapaniwala. Namula ang mukha ng lalaki. Habang hindi niya pinapansin si Alice, tinitigan niya si Dustin ng may masasamang mata. Lahat ng taong marunong sa martial arts ay napalingon at nagtatakang tumingin kay Dustin. Bagamat ang bawat isa sa kanila ay itinuturing na napakayaman. Iilan lamang sa kanila ang kayang magbid ng halagang 2 bilyon ng sabay-sabay. Kaya naman si Dustin agad ang naging focus ng atensyon sa karamihan. Sir, galing po kami sa Buddhist sect. And we are here to offer a trade. Gusto po namin ang sarira nyo kapalit ng life-prolonging pill. How does that sound? Isang monghe na nakaupo sa sulok ng kwarto ang biglang nagsalita ng malakas sa host ng auction. Oh my gosh! A life-prolonging pill. Maririnig ang mga ungol sa buong lugar habang ang napabuntong hininga ang mga martial artists sa sobrang pagkabigla. Ang life-prolonging pill mula sa Buddhist sect ay sikat lalo na sa martial arts world. Ang mga taong mamamatay sa natural na kamatayan ay maaaring mabuhay ng 10 taon kapag uminom sila ng pill. May tungkuling pahabain ang mahabang buhay ng isang tao. May mga taong lubhang may sakit na nakaligtas sa loob ng 10 taon pagkatapos ng pag-inom ng tableta. Nag-aalangan na sabi ng auctioneer ng Casid Company. Bilang isang bihasang auctioneer,
Mayroon siyang pangunahing kaalaman sa lahat ng uri ng mga koleksyon at mga bihirang item. Narinig niya ang tungkol sa life prolonging pill mula sa Buddhist sect at alam niya ang malaking halaga nito. Kaya naman, tinenyasan niya ang isa sa mga tauhan na lumapit sa kanya at may ibinulong. Agad na bumaba ng stage ang staff at tumakbo palabas ng hall. Ilang sandali pa, isang matandang naka-wheelchair ang nakitang pumasok sa bulwagan. Napapaligiran ng matanda ng isang grupo ng mga tao na mukhang mga bihasang bodyguard. Kahit si Dustin ay masasabing big shot ang lalaking ito. Isang kaakit-akit na batang babae ang nagtulak ng wheelchair sa bulwagan. Sa ikalawang pagpasok niya sa silid, hinarap niya ang mga bisita. Sino ang nag-alok na ipagpalat ang life prolonging pill ng Buddhist sect para sa ating sarira? Posigan niyang tanong habang sinusulyapan ang mga bisita sa kanilang mga upuan. Ang batang babae ay nasa maagang 20s. Maganda ang kutis, at balingkinitan ang mga paa. Nagsuot siya ng medyas na hanggang hita na kasabay ng light blue na high stiletto heels. Nakasuot siya ng itim na business suit na nagpapakita ng kanyang curvy figure. Lahat ng lalaki ay hindi maiwasang mapatingin sa kanya ng mataman. Para naman sa matandang nakaupo sa wheelchair. Parisukat ang mukha niya at may awtoridad. Hindi natakpan ng kanyang katandaan ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang marangal na pinuno. Gayunpaman, maliwanag din na siya ay naging lubhang mahina at nanghihina. Kahit ang pag-upo ng tuwid ay tila mahirap. Alam ng lahat na ang matanda ang may-ari ng sarira. Mayroong maraming mahahalagang bagay na ibinebenta sa Casid Auction House. At karamihan sa mga ito ay mga koleksyon mula sa mga kilalang tao. Ako iyon, sabi ng monghe habang papalapit sa matanda sakay ng wheelchair. May hawak ka ba talaga na tableta? Tanong ng magandang babae na may diretsong mukha. Hindi nagsisinungaling ang mga monghe. Miyembro ako ng Buddhist sect. Ang lalaking iyon sa banda roon ay ang pinuno ng discipline hall ng Buddhist sect. Nasa amin ang life prolonging pill. Mahinang sagot ng monghe habang inilalagay ang kanyang magkadikit ang mga palad. Oo, yan si Master Isa ng discipline hall mula sa Buddhist sect. Ilang beses ko na siyang nakita. Bulungan ng maraming martial artists sa isa't isa. Tag-ana ba ang tableta sa aking lolo? Tanong ng babae nang hindi nag-aksaya ng oras. Tumayo si Master Isen. Umakbang pasulong. At maingat na sinuri ang matanda. Young lady, I will be honest with you. You and I both know that the old gentleman is very sick. He might not have that much time left. Sa tingin ko, maaari pa siyang mabuhay ng higit sa 3 buwan. Kung umiinom siya ng isa sa aming mga pills na nagpapahaba ng buhay. Mabubuhay siya ng higit sa 5 taon. Kung medyo bumuti lang sana ang kanyang pisikal na kondisyon. Ang tableta ay makakatulong sa kanya na mabuhay ng hindi bababa sa 10 taon pa. Ito lang ang masasabi ko sa kalagayan niya ngayon. Paliwanag ni Master Isen. Ano? Ang tableta ay maaari lamang magbigay sa kanya ng 5 taon. Kung ganoon, kakailanganin mong ipagpalit ang 5 sa mga tabletang iyon para sa ating sarira. Sabi ng kaakit-akit na ginang habang naiinip siya. Binibini. Natatakot ako na hindi iyon posible. Wala pa kaming 5 pills na nagpapahaba ng buhay. Sa simula, 2 na lang ang natitira nitong mga tabletang ito. Kung sakaling hindi mo alam. Ang pagpino sa life prolonging pill ay nangangailangan ng ilang napakabihirang likas na yaman. Inaabot tayo ng hindi bababa sa 40 taon para lang makakuha ng sapat na materyales para makalikha ng 2 hanggang 3 sa mga tabletang ito. Bibigyan ka namin ng 1 tableta kapalit ng sarira mo. Kung papayag ka, may deal ka. Kung ayaw mo, kalimutan mo na, sabi ni Master Isen. Ang matanda sa wheelchair na medyo inaantok ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Sweetie, let it go. We can't get anything we want. It's not like I'm afraid of death. Make the deal with this kind master. 5 years is more than enough. Hindi na ako naghahangad ng higit pa. Ako magpapasalamat ako dahil marami pa akong magagawa sa mga taong iyon. Kumbinsido ng matanda sa kanyang apo. Fine. I'll do it. Sa wakas ay sumang-ayon ang magandang ginang. Please call off the bid for the sarira.
I've decided to make the deal with Master Isen. Don't worry. We'll pay for the service. Sabi niya sa auctioneer matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan. Ang ibang mga martial artist na nagplano sa pagbid para sa sarira ay kailangang sumuko. Ang life-prolonging pill ng Buddhist sect ay masyadong mahalaga na wala silang maiaalok na may parehong halaga. Higit pa rito, ang tableta ang lubhang kailangan ng matanda. Kahit na mayroon silang iba pang mahalagang kayamanan na ipagpalit para sa sarira. Nag-aalinlangan sila na papayag ang ginang na makipagkasundo sa kanila. We have a deal then. With this, I am giving to you the life-prolonging pill. Natutuwa si Master Isen na magkaroon ng kasunduan. Gayunpaman, nang malapit na siyang uminom ng tableta, umakbang si Dustin at pinutol sila. 2/3. Sandali. Sabi ni Dustin. Anong ginagawa niya? Napatingin ang lahat kay Dustin na may pagtataka sa kanilang mga mukha. Ano pa ba ang gusto mo? Kung gusto mo pa ring magkaroon ng sarira. Natatakot ako na hindi mangyayari iyon. Nakipag-deal na ako kay Master Isen at final na iyon. Hindi kita ibebenta kahit gaano pa kalaki ang pera. You offer. Naiinip na sabi ng magandang babae habang nakatingin kay Dustin. Paano kung sabihin ko sa'yo na kaya ko ring pahabain ang buhay nitong matandang Ginoo? Hindi lang pahabain ang buhay niya, kundi ganap kong gagamutin ang katawan niya. Nangingiting tiwala ni Dustin. Bagamat malubha ang karamdaman ng matanda at wala ng gaanong buhay na natitira sa kanya. Magiging isang piraso na lamang ng cake ang pagpapagaling ni Dustin sa kanya. Bagamat maduraj ang laman ng matanda. Kaya niyang buuin muli ang kanyang pisikal na katawan at pahabain ang kanyang buhay hanggat ang kanyang espiritual na kaluluwa ay buo pa. Ang pagpapabiye sa matanda na mabuhay ng isa pang dekada o kahit halos isang siglo ay hindi man lang magiging issue. Siyempre, kapalit ng gusto niya kung tutulungan niya ang matanda. Seryoso ka? Kaya mo ba talaga? Tanong ng kabiga-bighani. Habang nakatingin kay Dustin na may pagtataka at hindi makapaniwalang nakasulat sa kanyang mukha. Maliban sa kanya, lahat ng ibang tao na naruroon ay nakatingin din kay Dustin na gulat na gulat. Sir, kalokohan ang sinasabi mo. Tanging ang ating life-prolonging pills lang ang napatunayang nakakatulong sa mga tao na mabuhay ng mas matagal. Wala nang ibang pill na makakagawa niyan. Sir, please stop spreading such lies to people. Master Isen of the Buddhist, sabi ni Sek kay Dustin sa hindi nasisiyahang tono. Ang mga monghe na nakatayo sa tabi ni Master Isen ay nanunuya din habang nakatingin sila kay Dustin na may halatang pang-aalipusta sa kanilang mga mukha. Nang marinig ang sinabi ni Dustin, natigilan ang mga martial artists sa auction. Hindi nagtagal. Isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa kanilang mga mukha. Tama si Master Isen. Tinasabing si Buddha Holly ang lumikha at nagperpekto ng formula mismo ng life-prolonging pill. Mula noon, ang formula ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Maraming tao ang nasa bingit ng kamatayan. Nakapag-recover at namuhay ng malusog ng matagal pagkatapos itong inumin. Sa palagay ko ay walang anumang tableta na maihahambing sa life-prolonging pill ng Buddhist sect. Sabi ng isang matandang lalaki. Hindi na ako makakasang-ayon pa sa iyo. Ang life-prolonging pill ng Buddhist sect ay itinuturing na pinakamahalaga at mahusay na magic pill sa Earth mula noong sinaunang panahon. Ang reputasyon at katayuan na iyon ay hindi kailanman hinahamon hanggang ngayon. Ang batang ito ay bata. Ngayon, tinasabi niya na mayroon siyang mga pildores na higit na mas mahusay kaysa sa pill na nagpapahaba ng buhay. Either he is delusional or he are making it all. Dagdag ng isang middle-aged na lalaki. Karamihan sa mga martial artist na naruroon ay nagpahayag ng kanilang mga saloobin at inakusahan si Dustin bilang isang sinungaling at pandaraya. Umagalpak ng tawa ang mataba at matandang lalaking kasama ni Alice. Alice, tingnan mo yung ex mo. Nagyayabang itong talunan pero walang naniniwala sa kanya. Pathetic. I have every reason to believe na hindi siya seryoso sa pagbid sa item na iyon. Nandito siya para manggulo. Isa lang siyang sinungaling at dapat imbestigahan siya ng Casid Company at itapon siya sa kulungan. Malakas na wika ng matabang matandang lalaki sa ngisi. Honey,
You have a good point. I agree with you completely. Sagot ni Alice, nang marinig ang masasamang bagay na sinasabi ng mga tao tungkol kay Dustin. Nakumbinsi ang magandang babae na nagsisinungaling si Dustin. Nagdilim ang mukha niya dahil doon. Ayan, kung wala kang ibang sasabihin. Mangyaring umalis at itigil ang pang-iistorbo sa amin. I and Master Ethan haven't finished the deal yet. Sabi ng kaakit-akit na babae kay Dustin sa walang pakialam na tono. Hindi tumitingin sa kanya ng diretsyo. Mayroong madaling paraan para patunayan kung nagsisinungaling ako o hindi. Matutulungan ko siyang tumayo mula sa kanyang wheelchair na may nakuhang kalusugan ngayon kung magbibigay ka lang ng go signal. Ano ang sasabihin mo? Bakit hindi mo ako subukan? Sabi ni Dustin na may mahinang ngiti. Seryoso? Kaya mo ba talaga yan? Nang marinig ito ng magandang dalaga, nag-alinlangan at nag-iisip kung dapat ba niyang payagan ang binatang ito na subukan ito. Malaking halaga sa kanya ang kalusugan ng kanyang lolo. Gusto niyang gumaling siya. Higit sa ano pa man. Nagsasabi man ako ng totoo o hindi. Hindi mo malalaman unless you let me have a try. Wala namang mawawala kung gagawin mo. Ang pagkakataon ay narito sa iyong harapan. Bahala ka. Sa totoo lang. Kung hindi dahil sa sarira na iyon. Hindi ako makikipag-deal sa iyo kahit payag kang bayaran ako ng 10 bilyong dolyar. Sabi ni Dustin. Nagsasabi ng totoo si Dustin. Hindi tungkol sa pera. Walang halaga sa kanya ang pera. Kung talagang gusto niyang yumaman ay isang piraso ng cake para sa kanya. Humph! Anak, isa ka talagang kakila-kilabot na sinungaling. Magkaroon ng kaunting respeto sa sarili at itigil ang paggawa ng kalokohan dito. Ang sabi ni Master Isa ng Buddhist sect. Nagalit siya matapos marinig ang balita ng mga sinasabing ang batang walang dumating upang dalhin. Halika! Pare, maaari mong wag mo kaming lokohin. Hindi kami ipinanganak kahapon. Walang maniniwala sa iyo. Mas mabuting umalis ka na dito at magligtas ng mukha. Panunuya ng isa sa mga monghe kay Dustin. Damn it, ang galing niya talagang magyabang. Ano ang sinabi niya? Hindi raw siya makikipag-deal sa kanya kahit bigyan siya ng 10 bilyon. Napakayabang. Bulong ng isa sa mga bisita na parang may narinig na biro. Pinagtawanan din ng iba si Dustin. Noon lang ay nagmulat ng mata ang matanda sa wheelchair na kanina patahimik. Serena, subukan mo lang itong Ginoo. Ako ay isang namamatay na tao. Kahit na hindi niya ako pagalingin. Ano ang pinakamasamang maaaring mangyari? Marahil ay talagang makakagawa siya ng mga himala. Sabi ng matanda. Lolo, nag-alinlangan ang magandang dalaga. Subukan niya. Well. Sige. Fine. I will let you have a try. Isa lang. Pero binabalaan kita na mas mabuting huwag kang gagawa ng katangahan. To tell you the truth, my grandfather is a big shot around here and sa ibang lugar. Maaaring hindi mo pa naririnig pero mas makapangyarihan siya kaysa sa naiisip mo. Kung may mangyari man sa kanya, wala nang lugar para sa iyo sa buong Brilliant Kingdom. Sana naging malinaw ako sa sarili ko. The beautiful girl, sabi ng babala. Nagdilim ang mukha ni Dustin sa pananakot nitong tono. Tinulyapan siya nito ng matatalim na mata. Pakiramdam ng kaakit-akit na babae ay isang mabangis na hayop ang nakatitig sa kanya. Dahil sa takot ay napaatras siya. Pakiramdam niya ay nanghihina ang kanyang mga paa at muntik nang mahulog sa lupa. Nasusuka si Dustin sa pananakot. Kung nasa ibang lugar sila at hindi dito sa Earth, sasampalin niya ang magandang babae at padadaluyan ito ng hampas sa kalawakan. Gayunpaman, dito sa kanyang planeta, ang mga tao dito ay masyadong mahina kumpara sa kanya. Bukod dito, itinuring niya ang Earth bilang kanyang bayan. Hindi niya gustong pumatay ng tao maliban na lang kung talagang kinakailangan. If you dare to speak me like that again, I will make you pay with your life. Sabi ni Dustin sa dalaga sa walang kibo na tono nang lampasan siya nito. Pagkatapos ay tinahak niya ang daan patungo sa matanda sa wheelchair. What did you just say? How dare you? Masyadong nabigla at nagalit ang dalaga para magbitaw ng isa pang salita. Wala pang nakakausap sa kanya ng ganyan. Huminto si Dustin sa harap ng matanda.
habang iniunat niya ang kanyang kamay. Isang milky white jade bottle ang na-material sa kanyang palad. Pagkatapos ay isang kaaya-ayang amoy ang naanod mula sa bote. Sa isang iglap, ang lahat ng mga taong nakakuha ng halimuyak ay nakaramdam ng sobrang komportable at nakaka-relax. Bumukas ang lahat ng butas ng kanilang katawan habang ang napakagandang bango mula sa bote ng jade ay sumisipsip sa kanilang mga katawan. Oh! Wow! Napakasarap sa pakiramdam. Anong nangyayari? Ano ang nangyayari sa akin? Inatake lang ako ng asthmatic. At ngayon ay bumuti na ang pakiramdam ko. Nakahinga na ulit ako ng maayos. I never felt so good before. Nakuha ko ang trangkaso. At halos patayin ako nito. Ngunit ngayon ay wala akong nararamdamang sakit o panghihina. Bagong-bago ang pakiramdam ko. Paano ito nangyari? Sa wakas ay, nawala ang sakit ng ulo ko at ang sirang ilong na ginawa miserable ang buhay ko. Hindi na ako gumanda. Marami sa mga taong naruroon ay namangha. Sir, please, open your mouth. Magalang na sabi ni Dustin sa matandang nasa wheelchair. Okay. Agad namang sumang-ayon ang matanda. Siya ay natuwa at nabigla. Ibinuka ng matanda ang kanyang bibig. Bahagyang inalog ni Dustin ang bote. Tumulo ang ilang patak ng Asher liquid mula sa jade bottle at pumasok sa bibig ng matanda. Ito ay ang magic seawater. Nakakuha si Dustin ng napakaraming magic seawater sa Nonapal Isles ng Prime Marshall World. Nang maglaon, habang siya ay naglalakbay, nakolekta niya ang higit pang magic seawater at iniimbak ito sa isang lugar para sa pag-iingat. Kaya naman marami pa ring magic seawater si Dustin. Sa pagpasok ng magic liquid sa kanyang bibig, agad na naramdaman ng elder sa wheelchair ang isang nakakatakot na malakas na enerhiya ng buhay na kumalat sa loob niya. Hindi niya maiwasang manginig nang magsimulang magkabisa ang magic seawater. Iniunat ni Dustin ang kanyang kamay at idiniin ito patungo sa ulo ng matanda nang hindi ito hinawakan. Mga bahid ng vital energy ang lumabas sa kanyang palad at pumasok sa katawan ng matanda. Ang matanda ay isang mortal lamang at siya ay mahina. Imposible para sa kanya na madala ang napakalaking dami ng enerhiya ng buhay sa loob ng magic seawater. Kaya naman, kinailangan siyang tulungan ni Dustin na maunawaan ito. Kung hindi, sisubog at mamamatay ang matanda. Lolo, nag-aalalang tawag ng kabiga-bighani nang makita niyang patuloy na nanginginig ang matanda. Stop it now, brat. Tigaw niya kay Dustin. Sa sobrang pag-aalala niya sa kanyang lolo ay balak niyang sumugod para pigilan si Dustin. Diyan ka na lang. Ayos lang ako. Tigaw ng matanda. Napahinto ang magandang babae sa kanyang kinatatayuan at bumalik sa kanyang kinatatayuan. Nag-aalalang nanunood. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at tumulo ang pawis sa kanyang noo. Ang lahat ng mga tao sa bulwagan ay nakatuon ang kanilang mga mata kay Dustin at sa matanda. Na kinakabahang naghihintay sa resulta. Honey, sa tingin mo ba mapapagaling ni Dustin ang matandang iyon? Tanong ni Alice sa kapareha. Ang matabang lalaki. Siyempre gusto niyang mabaigo si Dustin at ipahiya ang sarili sa harap ng lahat. Ano sa palagay mo? Ang tauna na iyon ay walang anuman kundi hangin. Walang ginawa kundi ipagmalaki ang kanyang mga kakayahan. Naniniwala ka ba talaga na magagawa niya ito? Maghintay at tingnan. Makikita ng lahat ang kanyang maliit na pandaraya sa lalong madaling panahon. At ang lahat ay mahuhulog. Bukod para sa kanya, mapapanood natin siya sa maraming problema. That's the kind of entertainment that I like. Ngumuso ang matabang matandang lalaki. Brat, halatang hindi mo alam kung gaano kalakas ang lolo ko. Kung may mangyari man sa kanya, tisiguraduhin kong babayaran mo yan. Nag-aalalang naisip ng magandang dalaga habang nakatitig kay Dustin. Lahat ng tao sa loob ng auction hall ay nakatutok ang tingin sa matanda sa wheelchair na kinakabahan. Nang maglaon, sa wakas ay tumigil ang matanda. At siya ay kumalma. Umatras si Dustin at tumabi. Mukhang relaxed. Lolo, sa sobrang emosyon, gustong tumakbo ng magandang dalaga patungo sa matanda at tingnan ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Pero bago pa man siya makagawa ng anuman ay pinigilan siya ni Dustin sa kanyang paglalakad.
Bigyan mo ng oras ang lolo mo. Payo niya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng puwersa na nagpatigil sa kanya sa pagpunta sa kung saan man malapit sa matanda. Sir, hindi mo ba sinabi na maaari mong ibalik ang kalusugan at sigla ng matandang Ginoon na ito? Nanumpa ka rin na maaari mo siyang palakihin muli. Mukhang hindi naging maganda ang mga pangyayari. Panunuya ni Master Isen. Tumaas ang kilay niya na para bang kinukutya si Dustin. Nagtawanan ng iba pang monghe mula sa Buddhist sect. I saw this coming. When this guy made such bold declarations, I immediately knew that he was lying. I don't even think our pills can instantly anyone, let alone his tricks. Panunokso ng isa sa mga monghe. Tinignan niya ng masama si Dustin at ngumisi ng mayabang. Si Alice, gaya ng sinabi ko. Ang tauna na ito ay walang iba kundi isang airhead. Tumawa ng malakas ang matapang na matanda. Honey, I have a feeling that Dustin is here for me. I bet that he heard that I would be attending the auction. So he came here and did all this to impress me. Alice said as she let her imagination run wild. Tinadya nilang magsalita sa malakas na boses, para marinig sila ng lahat sa auction hall. Pumuhit sila ng nakakaalam ng ngiti habang nakatingin kay Dustin. Nanatili ang matanda sa wheelchair na nakapikit. Lahat ng mga taong nagtipon sa paligid ay kumbinsido na si Dustin ay isang pandaraya. Si Dustin naman ay nanatiling walang kibo. Siya ay tumingin kalmado at nakolekta, na ang kanyang mga kamay ay nakadikip sa kanyang likod. Ang Magic Seawater ay may kakayahang buhayin ang mga patay. Kahit napatay na ang elder na ito, bubuhayin siyang muli kapag kinuha niya ang Magic Seawater. Sigurado akong malapit na siyang maglakad-lakad tulad ng mga ordinaryong tao ngayong nakainom na siya ng Magic Seawater. Naisip ni Dustin. Maya-maya, may nangyari na yumanig sa lahat. Tama na. Hindi nagyabang ang binatang ito. Pinagaling niya ako. Pinasag ng matanda ang nakakatakot na katahimikan. Malakas at malinaw ang boses niya. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa armrests ng wheelchair at tumalsik mula sa wheelchair. Isang malakas na tawa ang pinakawala ng matanda habang tinatapik ang kanyang mga binti. Napakasarap sa pakiramdam. Ilang taon akong nakaupo sa wheelchair. Ngayon ay sa wakas ay maalis ko na ito. Tumayo at maglakad tulad ng mga ordinaryong tao. Mabuti at masigla ang pakiramdam ko na para bang bumalik ako sa kalakasan ng aking buhay. Bumulwak siya. Nag-squat ang matanda at nagpakita ng ilang kasanayan sa kamao. Pinagmasdan ni Dustin ang kanyang mga galaw. Masasabi niya na ang martial arts ng matanda ay hindi pa sikat kundi praktikal. Mukhang natuto na siya noon ng martial arts. Isip ni Dustin. Nararamdaman niya na ang bawat galaw ng matanda ay mabisa. Lolo, hindi ako makapaniwala na naka-recover ka na. This is amazing. Excitement na bulalas ng kaakit-akit na dalaga habang tumatakbo patungo sa matanda. Nang makita na ang kanyang lolo na paralisado sa loob ng 12 taon ay biglang tumalon at maaaring magpakita ng mga kasanayan sa martial arts. Wala siyang mahanap na salita upang ipahayag ang kanyang nararamdaman. No way. How is that possible? I can't believe na may ganyang elixir sa mundo. Bulong ni Master Isen ng Buddhist sect habang nakanganga siya sa masiglang elder. Ang master ay hindi naniniwala sa buong mukha na ito. Nahirapan siyang paniwalaan na gumaling nga ang matanda. Nako, hindi ako makapaniwalang pinagaling niya talaga ang matandang iyon. Sabi ni Alice sa matapang na matanda. Nag-aatubili siyang tanggapin na talagang matagumpay si Dustin. May bahagi pa rin siyang naniniwala na ang lahat ng ito ay isang panloloko pa rin. Ang matabang lalaki na nakaupo sa tabi niya ay labis na namangha. Kung hindi man, nipatikip siya ng ngipin sa pagkabigo. At masakit sa kanyang pride na aminin na nagsasabi si Dustin ng totoo. It's a magical elixir. It must be some magical elixir. Hindi ako makapaniwalang makakapagpagaling ito ng paralisadong tao sa ganoong kaikling panahon. Ang bote ng jade ng brat na ito ay dapat naglalaman ng elixir. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang teorya kung paano ito ginawa ni Dustin. Hindi nila kayang ibalot ang kanilang mga ulo sa gayong milagrong likido na agad na magpapagaling sa isang matandang lalaki.
dahil sa tagumpay na ito. Gayunpaman, maraming martial artist ang nagkaroon ng interes sa mga bagay ni Dustin. Nagbabakasakali ang mga mukha nila na para bang may binabalak silang masama. Haha, ang galing. Gumaling na ang sakit ko. Pakiramdam ko ay mas malakas pa ang katawan ko kumpara sa mga kabataan ko. Ang gumaling na matanda ay nasa buwan. Siya ay patuloy na bumubulusok tungkol sa kanyang bagong nahanap na lakas. Tapos, confident siyang naglakad papunta kay Dustin. No words can express my extreme gratitude for your help. I am glad that I made a wise decision to trust you. Kung hindi, I would still living my days in a wheelchair. Thank you so much, boy. Nagpapasalamat niyang sinabi. Yumuko siya kay Dustin upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Tinawayway ni Dustin ang manggas, at nagpakawala ng banayad na puwersa para tulungang makatayo ang matanda. No need to thank me. Sir, this is just a deal. I cure you, and in return, you give me the sarira. It's only fair that I do my end on the agreement. Walang pakialam na sagot ni Dustin habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Pabalik. Well, you are an outspoken man. I have kept the sarira all my life. Now, it's yours. Buong pusong alok ng matanda. Kinuha niya ang sarira at personal na iniabot kay Dustin. Hindi tumanggi si Dustin, at iniunat niya ang kamay para hawakan ito. Nang kukunin na niya ito, sumugod ang apo ng matanda upang pigilan siya sa pagkuha ng sarira. Sandali, sabi niya, anong ginagawa mo? Nagba-back out ka ba? Pinandilatan ni Dustin ang dalaga na may nagbabantang mga mata. Hindi naman. Bukod sa pagpapagaling sa kanya. Nangako ka sa akin na tutulungan mo ang lolo ko ng 30 taon pa. Mabubuhay pa ba ang lolo ko ng 30 taon pa? Tanong ng apo. Yeah, I did say so. But you have threatened me and you did again just now. So that term is invalid. I am not gonna help him extend his lifespan. Mataray na pahayag ni Dustin. Mabilis niyang kinuha ang sarira at inilagay sa kanyang space ring. Anong sabi mo? Humph. This is unfair. Dahil sa inis, natapakan ng dalaga ang kanyang mga paa. Pakiramdam niya ay naloko siya. Serena, tama na. Tama ang ginoong ito. Naging masungit ka sa kanya. Hindi lang niya pinatawad ang kabastusan mong pag-uugali, kundi pinagaling niya rin ako sa aking karamdaman. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon na. Turo ng matanda sa mabagsik na tono. Lolo. Ay, parang natakot si Serena sa lolo. Tapos nung na-realize niya yung gawin niya, nilinggan niya si Dustin. Sir, kasalanan ko po yun. Paumanhin ko. Mag-aalok ako sa iyo ng isa pang deal bilang paghingi ng tawad sa aking mga aksyon. Kung matutulungan mo ang aking lolo na pahabain ang kanyang buhay, handa akong bayaran ka. 1 bilyon. What do you think? Pakiusap nito habang papalapit kay Dustin. Habang nasa likod ang mga kamay ay napaiwas ng tingin si Dustin sa kanya. Nang makitang hindi makatuwiran si Dustin sa kabila ng labis na halaga, nagpasya si Serena na itaas pa ito. 2 bilyon. 3 bilyon. 4 na bilyon. 5 bilyon. Hanggang dito na lang. May deal ba tayo? Nanatiling hindi nababagabag si Dustin. Yay! Are you dumb or something? Pumayag ka ba o hindi? Tagutin mo na ako. Humingi na. Ako ng tawad. Ano pa bang gusto mo? I can marry you if you want. Pwede ka na bang pumayag? Namumula ang magandang mukha ni Serena sa galit habang patuloy itong nag-aalok ng mga paninda sa kanya. Si Dustin naman ay hindi man lang siya tinignan sa mata. Dahil sa desperasyon, inalok niya ang kanyang kamay sa kasal kahit hindi niya sinasadya. Hindi siya pinigilan ng lolo niya. Kung tutuusin, umaasa rin siya na matulungan siya ni Dustin na pahabain ang kanyang buhay. Ang pakikipagkalakalan ng bilyon-bilyon para sa pagpapahaba ng kanyang buhay ay isang magandang deal. Sa bagay, mayaman naman siya. Sa wakas ay may sinabi si Dustin pagkatapos ng huling alok ni Serena. Ganun ba? Ang sagot ko ay hindi. Hindi ako interesado sa'yo. Mapaglarong tinitigan ni Dustin ang kaakit-akit na babae pataas at pababa.
Hoy! You stupid brat! I'm good looking and I have an inviting figure that many men would swoon over. At saka, I am from an influential family. I'm so much better than you. Kahit na gusto mo akong pakasalan, tatanggi ako. Mas lalong ikinairita ng dalaga ang sinabi ni Dustin. Pero dahil devoted granddaughter ka, tutulungan ko ang lolo mo na mabuhay pa ng 30 taon. Kung tutuusin, nangako nga ako sa iyo na pahahabain ko ang buhay ng lolo mo. Casual na banggit ni Dustin.